Kabanata 531. Nang makita ang galit na ekspresyon ni James, hindi maiwasan ni Ronald na aliwin siya. Magiging maayos din ang lahat. Ang target nila ay ikaw at siguradong hindi sasaktan si Thea. Hinulaan na ni James na may mapangahas na mang-kidnap kay Thea para bantaan siya anuman ang etika para lang patayin siya. Nagpadala na siya ng 100 katao para protektahan siya ng palihim. Ngunit nakidnap pa rin siya. Kailangan niyang kumalma at huwag mawala sa sarili. Ang layunin ng kaaway sa paghuli kay Thea ay upang patayin siya. Hindi nila sasaktan si Thea bukod sa gamitin siya para takutin siya. Naniniwala siyang tatawagan siya ng kalaban sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang naka-encrypt na numero. Mahinahon niyang sinagot ang telepono. "Sino ka?" Isang paos na boses ang ipinadala sa pamamagitan ng telepono. "Itim na dragon. Alisin mo ang lahat ng iyong mga tao sa Mount 5 Valley at sumuko sa amin. Kung hindi, maaari mong hintayin na kunin ang bangkay ni Thea." Mabilis na sinabi ng tumatawag ang kanyang pakay at ibinaba ang telepono. Umiling si Ronald at sinabing, "Ito ay isang virtual na numero ng tawag. Ang IP address ay binago ng ilang beses sa pagitan at hindi namin matrace ang partikular na lokasyon." "Nasubaybayan mo na ba ang lokasyon ng telepono ni Thea?" tanong ni James. Naiwan ang telepono ni Thea sa BMV. At nanatili ang lokasyon sa Nine Dragons Tunnel. Umiling si Ronald. Paalisan ang lahat mula sa Mount 5 Valley. Naiintindihan. Mabilis na ipinasa ni Ronald ang order. Hindi nagtagal. Umalis ang lahat na nakatago sa Mount 5 Valley. Pagkatapos, tumayo si James at naglakad papunta sa pinagtataguan ni May. Dumating siya sa kuweba na si May ay nagtatago ng napakabilis. Nagpanggap si May na nasugatan ng baril at nagtago sa kuweba. Lumitaw si James, at mabilis na ipinakita ni May ang kanyang sarili. Tinanong niya, "James, bakit ka napaaga?" "Nabigo ang operasyon. Kinuha nila ang asawa ko." Malungkot na sabi ni James. "Ano?" Nagbago ang ekspresyon ni May at nagtanong. "Ano ang sinusubukan nilang gawin? Bakit nila nilabag kahit ang pinakapangunahing tuntunin? Gusto ba nilang ipagbawal sila ng mga kasamahan nila? Ako ang target nila. Dapat umalis ka muna. Delikado kung ipagpatuloy mo ang pananatili dito." Mahinahong sabi ni James. "Paano ako makakaalis?" Umiling si May. Kasalanan niya iyon. Hindi sana makikidnap si Thea kung hindi siya nagmumungkahi na makita ang Black Snake kanina. "Sinasabi ko sa'yong umalis ka." Desididong wika ni James. Natigilan si May. Nablangko siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay naalala ang sarili. Tumango siya. "Sige." Pagkatapos, mabilis siyang umalis sa lugar. Mag-isang naghihintay si James sa kuweba. Umupo siya sa isang bato sa pasukan ng kuweba at humihit-hit ng sigarilyo. Nagkaroon ng pulang-pulang halik ng nasusunog na upos ng sigarilyo sa dilim. Maya-maya, napansin ni James na may papalapit. Sumulyap siya sa kadiliman at malamig na sinabi, "Lumabas ka, haha." Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw. Tulad ng inaasahan mula sa Black Dragon. "Napansin mo agad kami sa sandaling sinubukan naming lumapit." Habang umaalingaw-ngaw ang halakhak, ilang mga figure ang nagpakita ng kanilang sarili mula sa kadiliman. Ang mga taong ito ay binubuo ng mga lalaki at babae, matatanda at kabataan. Alam ni James na ang mga taong ito ay ang mga nangungunang mamamatay tao at ang kanilang kasalukuyang mga pagpapakita ay isang disguise. Sa pagkakataong ito, muling tumunog ang telepono ni James. "James, you better not resist and surrender to them if you want Thea to survive." Malapit mo na siyang makita. Natapos magsalita ang kabilang partido at ibinaba ang tawag. Kalmadong sinulyapan ni James ang 7 hanggang 8 tao sa kanyang harapan. Natapos ang paghit-hit ng sigarilyo niya at tumayo.
Pagkatayo niya ay mabilis na napaatras ng ilang hakbang ang 8 tao. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aatake. Fair na. Malamig na sabi ni James. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Naghagis ng lubad. At malamig na sinabi, itali mo ang iyong sarili. Napatingin si James sa matandang lalaki. Sa isang sulyap, pakiramdam ng matanda na siya ay tinatitigan ng isang hayop. Sa kabila ng pagpasok, hindi mabilang na mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Hindi napigilan ng kanyang puso ang paglaktaw ng isang tibok. Naiinis na sinabi ni James. How about demonstrating how to tie yourself? Matutunan ko ang kasanayan mula sa iyo. Kabanata 532. Ang nakatatandang lalaki na unang nagsalita ay hindi basta-basta. Siya ay isang kilalang powerhouse sa Assassin Leaderboard. Napatingin siya kay James at ngumisi. Lumapit siya, pinulot ang lubad sa lupa, at sinimulan itong balutin sa sarili niya. Hindi nagtagal, itinali na niya ang sarili. Alam mo na ba kung paano gawin ito ngayon? Ngumisi ang matanda. Ngumiti si James nang walang pakialam. Lumakad siya ng ilang hakbang pasulong. Kapag umabant na siya, uurong ang assassin na nasa harapan niya. Bagamat tumawag ang itim na ahas upang ipaalam sa kanila na ang asawa ng itim na dragon ay nahuli at madali itong sumuko. Ito pa rin ang itim na dragon na kanilang kaharap. Ang lahat ng 28 nasyon na martial arts gurus ay nagsanib puwersa laban sa kanya ngunit pinatay niya. Daan-daang libong tropa ang nagtatangkang patayin siya ngunit hindi nagtagumpay. Ang kamatayan ay darating nang hindi inaasahan kung ang isa ay hindi mag-iingat laban sa gayong tao. Mabilis na kinalas ng matandang mamamatay tao ang kanyang sarili. Kinuha ang lubad, at naglakad papunta kay James para itali siya. Hindi tumanggi si James at pinayagan siyang gawin ang gusto niya. Hindi nagtagal. Tuluyan na siyang natigilan. Haha, itim na dragon. Iyon lang. Madali siyang nahulog sa mga kamay natin. Hindi ko inasahan na ang 10 bilyon ay napakadaling kumita. Tumawa ng malakas ang mga assassin na naruroon. Dalhin mo siya sa Black Snake. Si James ay dinala palabas ng Mount 5 Valley sa isang itim na kotse. Ang kanyang mga paa ay nakatali. At ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang itim na tela. Ganap na hindi nakikita kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Hindi kapani-pani walang lubak-lubak ang daan na kanilang dinaanan. Makalipas ang 1 oras o higit pa. Huminto ang sasakyan. Umalis ka na. Hinayla si James palabas ng sasakyan. Natanggal ang itim na tela sa mukha niya. Wala na sila sa Kensington. Ito ay isang maliit na nayon at sa likod nito ay isang napakalaking bundok. Daan-daang pamilya ang nakatira sa paanan ng bundok. Nasa entrance sila ng village. Woof! 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 Tumahol ang isang aso mula sa loob ng nayon. Maraming tao ang nagbabantay sa pasukan ng nayon. Ang mga lalaki ay nakasuot ng itim. Nagkatikip ang kanilang mukha ng mga maskara at may hawak na mga sandata. Kumunot ang noo ni James sa eksena. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng base ang Dark Castle sa Seoul. Ang base ay nasa nayong ito. Lahat ng nakatira sa nayong ito ay mula sa Dark Castle. Nagsasaka sila sa karaniwang mga araw ngunit naging walang awan na mga assassin kapag tinanggap nila ang mga gawain. Ilipat. May nakatutok na baril sa ulo ni James. Walang sabi-sabi. Pumasok siya sa maliit na nayon. Dinala si James sa gitna ng nayon. Kung saan may basement, mayroong higit sa 30 ganap na armadong mga mamamatay tao ang natipon sa paligid niya. Ang kanilang mga armas ay nakamamatay at kahit na mga rocket sa paligid niya. Dinala si James sa basement. 2 tao ang nakatali sa mga upuan sa loob ng basement. Ang 2 ito ay sina Thea at Quincy. Thea. Pumasok si James at nakita si Thea. Agad na nagdilim ang kanyang mukha. At malamig na nagtanong, "Nandito na ako. Hayaan mo silang umalis."
James. Nakita ni Thea na nakatali rin si James at hindi napigil ang sumigaw at pilit na kumawala. Gayunpaman, siya ay ganap na nakatali. At ito ay walang silbi kahit gaano siya nagpumiglas ng haha. Isang namamaos na tawa ang umalangaw-ngaw. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana at sombrero na may tato na itim na ahas sa mukha. Umupo siya sa upuan at sinulyapan si James, na nakatali, na may mapaglarong ngiti. Ang maalamat na military god ay walang iba kundi ito. Madali kang nahulog sa mga kamay ko. Malamig na tiningnan ni James ang Black Snake at sinabing, hayaan mo sila. Nanatili ang mga mata ng Black Snake kay James. Itinuro niya sina Thea at Quincy, na nakatali, at sinabing may mapaglarong ngiti. Isa lang ang pakakawalan ko. Ikaw ang may huling sasabihin kung sino iyon. Hayaan mo na si Thea. Hindi nag-atubili si James. Sumenyas ang Black Snake sa kanyang mga nasasakupan. Agad namang lumapit ang isa niyang tauhan at kinalas ang mga tali ni Thea. Mabilis na bumangon si Thea. Namamanhid ang mga paa niya sa sobrang tagal na pagkakatali. At agad siyang bumagsak sa lupa. Muli siyang tumayo at sinulyapan ang mga ganap na armadong mamamatay tao sa paligid niya. At ang kanyang mukha ay namutla. Nanginginig ang labi niya. James, anong ginagawa mo? Hayaan na lang nilang pakawalan si Quincy. Mananatili ako sa iyo. Si Quincy, na nakatali sa upuan, ay sumigaw. Thea, anong ginagawa mo? Mabilis na umalis. Ayaw mo bang mabuhay? Thea, umalis ka na. Sigaw ni James. Hindi ako aalis. Namutla ang mukha ni Thea sa takot. Alam niyang mamamatay siya kapag naiwan siya. Gayunpaman, ayaw niyang iwan si James. James, hayaan mo silang palayain si Quincy. Please, I can die with you. Pakiusap ni Thea. Sinulyapan ni James ang Black Snake na nakaupo sa harap niya na may mapaglarong ngiti. Tapos, malamig niyang sabi, Black Snake, paalisan mo agad ang asawa ko. Kung mawalan man siya ng kahit isang hibla ng buhok, sisiguraduhin kong masisira ang madilim na kastilyo kahit mamatay ako. Sige, paalisan mo si Thea ng ligtas. Tumango si Black Snake at utos sa kanyang nasasakupan. Hindi ako aalis. Sigaw ni Thea, siya ay sapilitang kinuha. James. Honey, humihina ang sigaw ni Thea hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Nakatali pa rin si Quincy sa upuan. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng takot nang makita si James. Bagkus, natuwa siya. Sino siya? Sino ang mga taong ito? Ito ang dalawang tanong na paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Black Snake Snood na may mapaglarong ngiti kung saan may kasabihan na ang mga babae ay maaaring maging sanhi ng pagkahulog ng isang babae gaya ng eksperto. Tinalo ng Black Dragon ang 28 bansang martial arts gurus at 100,000 sundalo. Mahulog si Army dahil sa isang babae. Ang Black Snake ay nanunuya at naglabas ng baril. Bang! Bang! Nagpaputok siya ng 2 magkasunod na putok. Binaril si James sa magkabilang paa. At ang kanyang katawan ay hindi sinasadyang bumagsak sa lupa. Namutla ang mukha ni Quincy sa takot. James! Ayos ka lang. Hindi pa ako patay. 2 putok ng baril ang natamo ni James. Ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakahiga siya sa lupa. Huminga siya ng malalim at kinokontrol ang daloy ng dugo sa kanyang katawan para pigilan ang pagdurugo sa kanyang mga hita. Nakahinga ng maluwag si Quincy. Sa momentum na ito, pareho siyang nagulat at natuwa. Si James ang Black Dragon. Ang asawa ni Thea, si James, ay ang Black Dragon. Paano ito posible? Akala ni Quincy ay nagkamali siya ng narinig. Gayunpaman, muling tumawa ng malakas ang Black Snake pagkatapos ng pagbabaril. Haha, magiging payapa ang mundo kung papatayin kita. Black Dragon,
Maraming tao ang magiging komportable sa iyong pagkamatay. Bumagsak ang katawan ni James sa lupa. 2 beses siyang binaril, ngunit napanatili niya ang parehong ekspresyon. Malamig niyang sinabi, "Black Snake, sana ay sumunod ka sa iyong propesyonal na etika. Ang layunin mo ay patayin ako. Huwag mong hawakan ang sinumang walang katuturan kung hindi ay mamamatay ka ng walang lugar na libingan. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko ang mga patakaran. Hahayaan ko na si Quincy pagkatapos kitang patayin. Hindi ko hawakan kahit isang hibla ng buhok niya at ibabalik ng ligtas ang asawa mo. Ikaw lang ang papatayin ko." Sabi ng Black Snake. "I lock mo siya." Utos niya. Pagkasabi nun ay tumalikod na ang Black Snake at umalis. Tumalikod ang mga tao sa kwarto at umalis. Pagkalabas ng basement, ikinulong nila ito. Paglabas ng basement, tumawag ang Black Snake. "Ang Black Dragon ay kasama ko, siya ay mamamatay anumang oras sa isang salita mula sa akin." Isang paos na boses ang nanggagaling sa telepono. "Ano ang kondisyon mo? Sige at sabihin mo sa akin. Gusto ko ang ulo ng Black Dragon bilang kapalit. Isa lang ang hiling ko. Hayaan mo na ang boss ko." Bago mag-umaga, ipadala siya sa Mike Henton Village at maghanda ng helicopter basta't ligtas kaming umalis ng amo ko. "Ang ulo ng Black Dragon ay sa iyo na angkinan. Gayunpaman, makipaglaro ka sa akin, at pakakawalan ko siya kaagad." Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang dulo ng telepono. Makalipas ang 10 segundo. "Okay, promise ko sa'yo. Maghihintay ako sa iyong magandang balita." Ibinaba ng Black Snake ang telepono. "Black Snake, nasa iyo na kung mabubuhay o mamatay ang Black Dragon dahil nahuli na natin siya. Natapos na ang ating misyon. Kaya kailan ibibigay ang ating bounty?" Bahagyang iwinagayway ng Black Snake ang kanyang kamay. "Pasensya ka na. Maghintay hanggang madaling araw." Pagkalipas ng madaling araw, kung makatakas ka sa Kensington ay depende sa kakayahan ng lahat. Makukuha mo ang bounty kung mabubuhay ka. At kung hindi, wala kang makukuha. Mike Henton Village. Underground basement. Nakalock ang bakal na pinto. At maraming fully armed assassin ang nakatayo sa labas. Nakatali si Quincy sa isang upuan at hindi makagalaw. "James, ayos ka lang ba?" Namumutla ang nag-aalala niyang mukha habang patuloy na sinusuri si James. Nakatali si James ng mga lubad. At binaril ang kaliwa niya. Bagamat kaya niyang kontrolin ang daloy ng dugo sa kanyang katawan at maiwasan ang pagdurugo. Marami pa rin siyang pagdurugo. Nakahiga sa lupa. Sabi niya, "Okay lang ako. Sorry, si Thea lang ang nailigtas ko." Sa pagitan nina Quincy at Thea, pinili niyang iligtas si Thea. Miserable ang buhay ni Thea. Matapos masunog at pumangit, tiniis niya ang pangungutya ng iba at nabuhay sa kalungkutan. Nagilty siya kay Thea. Imbes na bigyan ng masayang buhay si Thea, isinama niya ito sa gulo. Hindi niya alam kung gaano katagal ang mga araw na ito. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. "Hindi kita sinisisi." Mahinang sagot ni Quincy. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko lang akalain na itatago mo ito ng husto. Hindi lang ikaw ang sikretong boss ng Transgenerational Group at ng Black Dragon. Haha, katangahan pa nga akong nagpatayo ng monumento para sa'yo. Napahiya ako." Napangiti si Quincy habang inaalala ang oras na nagtayo siya ng monumento para kay James. Nanatiling tahimik si James. Pagharap kay Quincy, hindi alam ni James ang sasabihin. Napuno ng maikling katahimikan ang madilim na basement. Maya-maya, ibinuka ni James ang kanyang bibig at nangako. "I'll take you away, safely." "Sige, nagtitiwala ako sa'yo." Si Quincy ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na tiwala kay James. Siya ang Black Dragon. Ang 28 bansang martial arts gurus ay nagsanib puwersa upang patayin siya. At 100,000 tropa ang ipinadala upang tugisin siya. Gayunpaman,
Nakaligtas siya. Siya ang tagapag-alaga ni Saul. Ang gayong hindi kapani-paniwalang tao ay hindi mapapabagsak ng ganoon kadali. Maya-maya, bumukas ang bakal na gate. Ang Black Snake ay pumasok sa basement. Binuksan niya ang mga ilaw. Ang madilim na basement ay naiilaw. Clomp! 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 Ang kanyang mga leather na sapatos ay bumagsak na may mabigat na sinulid habang nakadikit sa lupa. Dalawang tao ang pumasok at tinulungan si James na makatayo sa lupa. Umupo si James sa lupa. Sinulyapan ng mahinahon ang Black Snake. At sinabing, Black Snake, naglalaro ka ng apoy. Alam mo ba kung saan ang lugar na ito? Ito ay Kensington, ang punong tanggapan ng 5 hukbo, kung saan ang Blythe King ang namamahala. Kasalukuyan mong pinupukaw ang pamamahala ng Blythe King. Napangiti ang itim na ahas at sinabing, Itim na dragon, handa na ako para sa kabiguan dahil nang ahas akong kumilos. Wala akong planong umalis ng buhay. Gayunpaman, mukhang nagtagumpay ako sa higit sa kalahati ng aking plano. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, ngayong nasa kamay ka na. Makakaalis na ako ng ligtas. Ganoon ba? Ngumiti si James at iniba ang usapan. Tinanong niya, saan mo ipinadala ang aking asawa? Huwag kang mag-alala, may mga rules na sinusunod ko. Hindi ko papatayin ang asawa mo kung sasabihin kong hindi ko siya papatayin. Pinaalis ko na siya ng ligtas. Nakahinga ng maluwag si James. Hanggat ligtas si Thea, tiwala siyang lalaban sa lugar na ito. Black Snake, alam mo ang tungkol sa akin. Kaya sa tingin mo ba ang pagtali sa akin at pagbaril sa akin ng 2 beses ay makakapigil sa akin? I could fight my way out if I want. Casual na sabi ni James. Alam ko, mahinahong sumagot si Black Snake. May 3 layer ng depensa sa labas na may mga armadong mamamatay tao. Bukod pa rito, ang nagtanong 10 mamamatay tao ay nanunood sa lugar. Wala sa kanila ang mas mahina kaysa Mayo. 2 beses ka nang binaril. At kung kaya mong ipaglaban ang iyong paraan, dapat ay hindi ka pani-paniwalang kaya mo. Ha! Bahagyang ngumiti si James. Tiwala ang Black Snake. Tiwala siya sa kanyang lakas. Sa nagtanong 10 mamamatay tao. At lahat ng mga armadong mamamatay tao sa paligid ng lugar. Ang isang hukbo ng 100,000 tao ay hindi maaaring pigilan siya. Pabayaan ang mga taong ito. Pumikit si James at hindi na nagsalita. James, ayokong patayin ka, isa ka sa pinakamalakas na tao. Siguro number 1 sa mundo. Walang kalaban-laban sa one-on-one fight basta't handa kang sumali sa Dark Castle at maging boss. Naniniwala akong tiyak na sisikat ito sa buong mundo sa ilalim ng iyong pamumuno. Kabanata 535. Oh, nakaupo sa lupa. Hindi maiwasan ni James na mapatingin sa Black Snake. Ano ang nilalaro ng Black Snake? Gusto niya akong maging boss ng Dark Castle. Gusto mo ako ang maging amo ng Dark Castle. Ibinibigay mo ba sa akin ang Dark Castle? Hindi ka ba natatakot na linisin ko ang Dark Castle pagkatapos mong ibigay sa akin? Humagalpak ng tawa ang Black Snake. Haha, hindi magiging problema yon. Natawa din si James. Okay, pumayag ako. Maluwag ang mga lubad. Sumenyas ang Black Snake sa kanyang mga nasasakupan. Lumapit ang 2 lalaking nakaitim na damit at nakahod at kinala si James. Tumayo si James. Gumalaw sa kanyang mga paa. At sinulyapan ang Black Snake na may mapaglarong ngiti. Talagang pinakawalan mo ako. Hindi ka ba natatakot na bigla kitang atakihin? Alam mo ang lakas ko. Hindi ka magtatagal ng 3 galaw sa aking mga kamay kung sasalakayin kita ng seryoso. Ngumisi ang Black Snake. Ang buong Dark Castle ay pag-aari mo ngayon. At nagtatrabaho ako sa ilalim mo. Wala akong masabi kung gusto mo akong patayin. Naguguluhan si James. Noong nakaraan, siya ay may kumpiyansa na kontrolin ang lahat.
Ngayon, hindi siya sigurado sa ginagawa ng Black Snake. Tumingin siya sa Black Snake ng ilang segundo. Pagkatapos, naglakad siya patungo kay Quincy at kinalagan ang mga lubad sa kanya. Si Quincy ay matagal nang nakatali, at ang kanyang mga paa ay naninigas. Sa sandaling kumalas siya sa pagkakatali ay agad siyang nahulog sa mga bisig ni James. Isang kaaya-ayang halimuyak ang kumalat sa kanyang mga butas ng ilong. Tinulungan siya ni James na makatayo ng maayos. Sabay upo sa isang upuan sa tabi at pinunit ang kanyang pantalon. Tumambad ang 2 putok ng baril sa kanyang mga hita. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. At agad na nahulog ang isang maliit na wire mula sa kanyang mga braso. Kinuha niya ang alambre at inilagay sa sugat niya. Ang bakal sa kanyang mga kamay ay mabilis na bumaon sa kanyang sugat at mabilis na nabunat ang bala sa kanyang katawan. Nang makita ang tanawing ito, nabigla ang Black Snake, ang itim na dragon ang pinakamalakas sa mundo at may walang katulad na kasanayang medikal. Siya ay pambihira. Matapos ilabas ang bala, sinulyapan ni James ang Black Snake at nagtanong, "Mayroon ka bang sigarilyo?" Naglabas ng sigarilyo ang Black Snake at iniabot kay James. Binato rin niya ito ng lighter. Sinindihan ito ni James at walang pakialam na nagtanong, "Sa anong dahilan mo isinapanganib ang iyong buhay para makalusot sa Kensington?" Gumugol ng maraming pagsisikap upang makuha ang aking asawa upang tulungan ako. At pagkatapos ay hilingin sa akin na maging boss ng Dark Castle. Nagsindi rin ng sigarilyo ang Black Snake at seryoso ang ekspresyon. Dati kang isa sa 5 commander ng Sol, ang Black Dragon ng Southern Plains, at namumuno sa Black Dragon Army ng 1,000,000 sundalo. Higit pa rito, ikaw ang pinakamalakas na tao sa mundo. Narinig mo na siguro si Blake Davis. Di ba? Ipinikit ni James ang kanyang mga mata. Blake Davis. 1/5. Imposibleng hindi niya kilala ang lalaking ito. Bago hinirang si James bilang commander 3 taon na ang nakalilipas, nakatanggap siya ng isang lihim na misyon. Ang lahat ng mga piling mandirigma ng Sol ay ipinadala. Ang buong grupo ay nagdagdag ng higit sa 100 katao. Mahigit 100 elite fighter ang ipinadala para hulihin ang isang tao. Blake Davis. Sa labanang iyon, mahigit 30 sa 100 katao ang namatay. Sa huli, binaliktad niya ang sitwasyon at natalo si Blake. Nahuli siya ng sarili niyang mga kamay. Si Blake ay hindi kapani-pani walang malakas. Nakalaban ni James ang hindi mabilang na mga malalakas na lugar sa Southern Plains. At kung pangalanan niya ang isa sa pinakamalakas niyang kalaban, ito ay si Blake, tumango si Black Snake at sinabing, ang nagtatag ng Dark Castle ay si Blake. Pumasok siya sa Sol 3 taon na ang nakalilipas. At lumabas ang balita. Pagkatapos, napapaligiran siya ng mga piling mandirigma ni Sol. Nandoon ka sa labanang iyon. Sa totoo lang, kung hindi dahil nandoon ka, baka hindi siya mahuli ng grupong iyon ng mga tao. Hindi ko inaasahan na si Blake ang magiging boss mo at ang founder ng Dark Castle. Huminga ng malalim si James. Tama iyan. Tumango ang Black Snake. Ang amo ay ikinulong sa isang lihim na bilangguan ng emperador. Ang pinuno ng 5 commander. Hindi ko itatago sa iyo. Mayroong hindi mabilang na mga bounty na pumatay sa iyo sa dark web. At isa sa mga ito ay inisyo ng emperor. Nahuli kita at hiniling sa emperador na palayain ang amo. Gayunpaman, naging seryoso ang ekspresyon ng Black Snake. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ang emperor. Ang alam ko gusto ko lang siyang patayin. At gusto kong iligtas ang amo ko kapalit mo. Nangako si Emperor na dadalhin ang amo ko dito habang pababa. Ngunit medyo nag-aalala ako. So, gusto mong makipagtulungan sa akin? Oo, hindi ito itinanggi ni Black Snake. Tumango siya at sinabing, 3 years ago, bumalik ang amo ko sa Sol para magretiro. Gayunpaman,
Ang impormasyon ay tumagas, at siya ay tinambangan. Sa paglipas ng mga taon, palagi akong naging sinusubukang iligtas siya. Sumama si May sa iyo at nagpadala sa akin ng mensahe para ihatid ako kay Saul. Nakita ko ito bilang isang pagkakataon at nagpasya akong makipagsapalaran. Alam ng Black Snake na mahirap iligtas ang kanyang amo. Bagamat pumayag si Emperor, hindi niya lubos na mapagkakatiwalaan ang mga salita ng kabilang partido. Ito ay Kensington, ito ang teritoryo sa ilalim ni Saul. Ang emperador ay pinuno ng 5 commander at namamahala sa mga tropa ng hukbo. Hanggat napapaligiran ng emperor ang lugar na ito, hindi lang niya mailigtas si Blake, kundi mamamatay din siya rito. Pinag-isipan niya iyon at napagtanto niyang magkakaroon siya ng mas magandang pagkakataon kung makikipagtulungan siya kay James sa halip na gamitin ang kanyang buhay para banta ang emperador. Napaisip si James habang humihit-hit ng sigarilyo. Hindi niya kilala si Blake pero alam niya kung anong klaseng organisasyon ang Dark Castle. Isa itong assassination organization. Ang mga kamay ng mga tao sa Dark Castle ay napuno ng dugo. At ang Black Snake ay talagang hindi isang mabuting tao. Ang dahilan kung bakit niya naakit ang Black Snake sa Kensington ay para kumari pa ng takbo para magtrabaho para sa kanya. Napatingin si James sa Black Snake. Paano mo gustong makipagtulungan? Alam kong mayroon kang isang pambihirang relasyon sa Blythe King. Hinarangan na niya ang bawat ruta. At imposibleng makatakas kami. Kailangan ko siyang tawagan at bigyan kami ng daan para makaalis. Maipapangako ko sa iyo ang Dark Castle. At lahat ng mga assassin sa ito ay magiging sa iyo hanggat hindi matagumpay kung nailigtas sa ilalim si Blake. Ha! Bakit sa tingin mo makikipagtulungan ako sa iyo? Ngumisi si James at hinayla si Quincy para umalis. Paglabas nila sa underground basement. 12-dosenang baril ang nakatutok sa kanila. Hayaan mo siya, sigaw ng Black Snake. Naiintindihan. Mabilis na ibinaba ng mga lalaki ang kanilang mga baril. Naglakad si James palabas ng underground basement. Nasa labas ang mga mamamatay tao. Ang mga taong ito ay matiyagang naghihintay ng madaling araw. Kailangan nilang maghanap ng mga paraan upang umalis upang matanggap ang 10 bilyon sa madaling araw. Sa perang ito, maaari silang magretiro at mamuhay ng ordinaryong buhay. Maingat na tumayo ang lahat ng mga taong ito matapos makita si James na papalapit. Sumunod din ang Black Snake sa likod. Nagtanong ang isa sa mga assassin. Ano ang kahulugan nito? Black Snake. Walang kwenta. Let him go. Walang pakialam na sabi ni Blake Snake. Hindi pinansin ni James ang mga taong ito. Kinaladkad si Quincy, at umalis. Gayunpaman, namamanhid ang mga binti ni Quincy. Makalipas ang ilang hakbang, may sakit na ekspresyon ang mukha niya. Anong mali? Tanong ni James. Namanhid ang mga binti ko. Sobrang sakit. Sinulyapan ni James ang kanyang mga payat na binti. Tumingkayad. At nagtanong. Ang alin? Itong isa. Itinuro ni Quincy ang kanyang kanang binti. Inabot ni James at marahang minasahe ang kanyang guya ng ilang beses. Ano ang pakiramdam ngayon? Mas mabuti. Tumayo si James. Hinayla si Quincy. At nagpatuloy sa pag-alis sa lugar. Ang mga ito ay mga kasumpa-sumpa at malalakas na assassin na nagtipon. Gayunpaman, wala sa kanila ang kumilos. Nakatingin lang sila kina James at Quincy. Umalis. Maraming armadong taga-baryo ang nagtipon sa nayon. Ang nayon ay mahigpit na binantayan. Ngunit si James ay madaling lumabas ng nayon. Pagkalabas ng nayon, huminto si James siya sa isang bato at napaisip ng malalim. James, bakit hindi tayo aalis? Hindi mo iniisip na makipagtulungan sa mga masasamang tao. Tama ba? Tanong ni Quincy na nakakunot noo. Huminga ng malalim si James pagkaraan ng mahabang panahon at sumagot. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon ko.
Bumalik ka muna sa Kensington. Mananatili ako sa likod para mag-obserba. Pinag-isipan ito ni James at nagpas siyang makipagsapalaran. Ang Dark Castle ay isang napakalakas na organisasyon. Ang mga tao sa Dark Castle ay pawang mga eksperto. Ang pagkuha ng kontrol sa Dark Castle ay nakikita sa kanyang mga plano sa palabas. Hindi ako aalis. Si Quincy ay parang batang nag-aalboroto. She pouted and said, "Hindi ako aalis kung hindi ka sasama." Sinulyapan siya ni James at sinaway. Alam mo ba kung nasaan tayo at sino ang mga tao sa loob? Assassin silang lahat. Napakadelikado para sa iyo na manatili dito. Higit sa lahat, makakasagabal ka sa daraanan ko. Bumalik ka kaagad. Natigilan si Quincy. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Maghintay. Tumalikod si James at naglakad papunta sa village. Hindi nagtagal. Bumalik siya doon. Haha, Black Dragon. Alam kong makikipagtulungan ka sa akin. Nang makitang bumalik si James, lumapit si Black Snake. Binuksan ang kanyang mga braso. At gustong yakapin si James. Mawala. Itinaas ni James ang paa niya at sinipa siya. Nagkaroon siya ng mga sugat sa binti at hindi napigilan ang pag-igting ng ngipin sa sakit ng buhati niya ito. Napaatras ng ilang hakbang ang Black Snake at umiwas. Maghanda ka ng sasakyan para sa akin. Sabi ni James. Ang Black Snake ay naglabas ng isang bangkos ng mga susi at inihagis kay James. Pagkatapos, sinabi niya, ang kotse ay nasa pasukan ng nayon. Kinuha ni James ang susi at umalis. Pagbalik niya, bumalik na si Quincy sa pasukan ng nayon. Gayunpaman, maraming armadong lalaki ang nagbabantay sa lugar. Kaya hindi siya nang ahas na pumasok. Wala siyang kamalay-malay sa ginagawa ni James sa loob ng nayon. Kaya nababalisa na siya sa paglalakad sa paligid ng nayon. James. Nang makitang bumalik si James, masayang sumugod si Quincy at yamakap sa kanya. Inabot ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib para harangan siya. Gusto niyang pigilan si Quincy sa paglukso sa kanyang mga bisig. Ngunit hindi niya sinasadyang nahawakan ang dibdib nito. Pulang-pula ang mukha ni Quincy. Dahil sa nahihiyang ekspresyon, mabilis na binawi ni James ang kamay niya at inilagay ang susi ng sasakyan niya. Awkward siyang ngumiti at sinabing, "Ikaw muna magmaneho pabalik. Ano naman sayo?" Tanong ni Quincy na namumula ang mukha. "May mga importante akong dapat ayusin. Pagkatapos mong bumalik, magtungo sa Callahan's para tingnan si Thea. Siguradong kinikilala siya. Please help me comfort her but don't tell her about what happened." Ani James. Kinagat ni Quincy ang kanyang labi at nag-isip saglit. Sige. Tumango siya. Pinindot niya ang susi ng kotse. Lumiwanag ang isa sa mga sasakyan sa pasukan ng nayon. Lumakad siya at binuksan ang pinto. Pagkasakay sa kotse, ibinaba niya ang bintana ng kotse at pinaalalahanan si James. Mag-ingat ka. Pinaandar niya ang sasakyan at pinaandar ito pagkatapos niyang magsalita. Nanood si James hanggang sa umalis si Quincy at bumalik sa ngayon. Sa isang bungalow sa nayon, umupo si James sa isang maruming sofa. Nakaupo sa tapat niya ang Black Snake. Ano ba talaga ang kailangan mong gawin ko? Casual na tanong ni James. Sumagot ang itim na ahas. Nangako ang emperador na dadalhin si Blake dito bago mag-umaga. Darating siyang mag-isa. Isa pa, maghahanda siya ng helicopter para makaalis kami. Bilang kapalit, kailangan kitang ibigay. Gayunpaman, wala akong tiwala sa kanya. Kaya kailangan kong makipagtulungan sa akin at ipakita sa akin ang pinakaligtas na ruta ng pagtakas. Ikaw naman. Sumulyap ang Black Snake kay James at pinitik ang mga daliri. Bumukas ang pinto, at pumasok ang isang lalaki. Tinuro siya ng Black Snake at sinabing, "Nakahanap na ako ng kapalit mo. Lahat kayo, ang kailangang gawin ay gumawa ng maskara ng tao tulad ng sa iyo at magtago sa dilim."
Pagkatapos, ipapasa ko ang lalaking ito sa emperador. Ang Black Snake ay huminto sandali at nagpatuloy. Mas maganda kung makakaalis ako kasama si Blake ng maayos. Kung sakaling hindi, kailangan ko ang iyong tulong kung tayo ay tambangan. Huwag kang mag-alala, tutuparin ko ang aking salita. Magkakaroon ka ng ganap na control sa Dark Castle sa darating basta't ligtas tayong umalis. Paano ang mga lalaki sa labas? Napatingin si James sa labas. Sila, nagdilim ang mukha ng itim na ahas. At sumagot siya, natapos na ang misyon. At makakaalis na sila ng madaling araw. Kung nakatakas man sila ay depende sa kanilang kakayahan. Naintindihan naman agad ni James ang sitwasyon. Ang mga assassin sa labas ay inabandona. Nakasalalay sa kanilang sarili kung nabuhay sila. Sige, may deal tayo. Walang pagdadalawang isip na pumayag si James. Isa itong malaking sugal. Makukuha niya ang Dark Castle at hindi mabilang na mga assassin kung mananalo siya sa sugal. Ang pagkatalo ay humahawak na hahayaan niyang makawala ang isang malakas na kaaway. Ito ay isang karapat-dapat na sugal. Napatingin si James sa oras. Hating gabi noon, nag-isip siya sandali at nagturo. Kailangan ko ng ilang gamit. Kumuha ako ng panulat at papel para may sulat ko ito. Mabilis na ihanda sila para sa akin. Agad na nag-utos si Black Snake. Maghanda ka ng panulat at papel. Maya-maya, may nagdala ng panulat at papel. Isinulat ni James ang mga materyales na kailangan niya sa paggawa ng maskara ng tao at ilang materyales na panggamot. Nang makita ang listahang isinulat ni James, napakunot ang noo ng Black Snake at nagtanong, ano ang kailangan mo ng mga panggamot na materyales? Hindi mo na kailangang magtanong tungkol dito. Ihanda lang ito sa lalong madaling panahon. Ang oras natin ay nauubos na. Agad na nag-ayos ang Black Snake. Sa kabilang banda, pumikit si James para magpahinga. Mabilis na inihanda ng Black Snake ang mga gamit. Wala pang isang oras. Dumating na lahat ng kailangan ni James. Sinimulan ni James na gawin ang maskara ng tao. Pagkatapos, nagsimula siyang maglikot ng mga gamot at nagtatrabaho hanggang alas 4 ng umaga. May 2 oras pa lang bago magmadaling araw. Naglakad na si James palabas ng bahay. Sa labas, maraming assassin. Wala sa mga assassin ang natulog dahil alam nilang napaka-crucial para sa kanila ang gabing ito. Ang nayon ay napapalibutan ng hukbo. Kaya't sila'y dapat na nasa kanilang pinakamainam na napapalibutan ng sinuman. Nag-walk out si James. At ang mga assassin na ito ay nakatitig sa kanya ng magbantay. Umupo siya sa pintuan at sinilip ang mga assassin sa labas ng bahay. Ngumiti siya at mahinahong sinabi, nasa iisang bangka tayo ngayon. Hindi mo kailangang kabahan ng husto. Mag-usap tayo. Wala kaming masasabi sa iyo. Sagot ng isang 27 o 28 taong gulang na lalaki. May bahid na pintura sa mukha niya kaya hindi nakikita ang eksaktong anyo niya. Noong ginagawa ni James ang maskara ng tao, tinawagan na niya si May at humingi ng kanilang impormasyon tungkol sa mga nag-aaway na assassin. Napatingin siya sa lalaking sumagot. At sa paraan ng pananamit niya ay nakilala siya ni James. Ang kanyang tunay na pangalan ay hindi kilala. At ang kanyang codename ay Midnight Wind. Isa siyang SSS-ranked assassin. Number 5 sa assassin leaderboard. At napakalakas. Sinulyapan siya ni James at ngumiti. Midnight Wind. Ika-5 sa leaderboard ng assassin. Malamig na sumangot ang Midnight Wind. Sinulyapan ni James ang mga assassin at nakangiting sinabi, hindi ba ninyo alam na delikado ang pagpunta sa Kensington? Ang Blythe King ay kasalukuyang naninirahan sa Kensington. At lahat ng 5 probinsya ay na-block off. Madali para sa inyong lahat na pumasok. Ngunit hindi magiging madali ang pag-alis. Ang Black Snake ay sumuko na sa iyo. Casual na sabi ni James.
Baka hindi mo pa rin alam na walang plano ang Black Snake na kunin kayong lahat. Ang layunin ng kanyang paglalakbay ay hindi upang patayin ako. Ang tunay niyang layunin ay iligtas ang kanyang amo na si Blake. Nakipagkasundo siya sa Emperador. Dadalhin ng Emperor si Blake bilang kapalit sa akin at maghahanda ng helicopter para ligtas na umalis ang Black Snake. Seryoso ang ekspresyon ng mga assassin. Hindi na kailangang sabihin ni James sa kanila. Alam na alam nila ang sitwasyon. Para sa 10 bilyong dolyar. Sulit ang panganib. Hanggat nakahanap sila ng paraan upang umalis sa Kensington sa madaling araw. Matatanggap nila ang 10 bilyong dolyar. Maaari silang magretiro pagkatapos makuha ang 10 bilyong ito. Ang bawat naruroon ay may parehong ideya. Napasulyap ang isang batang babae kay James at sinabing, "Hindi ka rin mabubuhay kung mamamatay tayo." Ang batang babae ay mukhang mga 17 o 18 taong gulang. Nakasuot siya ng school uniform at may mahabang itim na buhok. Siya ay may napaka-inosente na hitsura, at hindi siya kailanman iugnay ng sinuman sa mga mamamatay tao. Gayunpaman, hindi siya ordinaryo gaya ng kanyang hitsura. Mula sa impormasyong ibinigay ni May, alam ni James na isa rin siyang SSS-ranked assassin. Na ikatlo sa leaderboard ng assassin. Ang palayaw niya ay Little Sis. Ang kanyang hitsura ng bata at middle school na estudyante ang kanyang disguise. Siya ay isang walang awa na mamamatay tao na hindi tumitingin kapag pumatay. Sinulyapan siya ni James at nakangiting sinabi, "Nagkakamali ka dyan. Ang Black Snake ay hindi nagtiwala sa Emperor at nagpasya na makipagtulungan sa akin. Hanggat hindi ako papatayin ng Black Snake, siguradong aalis akong buhay. Isa pa, alam ng Black Snake na hindi niya ako kayang patayin. Kaya pala siya, piniling magtrabaho sa akin. Black Dragon, bakit mo ito sinasabi sa amin?" Tanong ng isang matandang lalaki. Ang nakatatandang lalaki ang nagtali sa kanyang sarili sa Mount 5 Valley. Pang-apat siya sa leaderboard ng assassin. Ang kanyang tunay na pangalan ay hindi kilala. At ang kanyang palayaw ay Wanderer. Ayon sa impormasyong ibinigay ni May. Ang nakatatandang lalaki ay isang taong mahilig sa pagnanasa at ginugol ang lahat ng kanyang pera sa mga babae. Naglabas si James ng sigarilyo, sinindihan, at tahimik na naninigarilyo. Lahat ng mata ay nasa kanya. Naghihintay ng kanyang sasabihin. Pagkaraan ng mahabang panahon, binawi ni James ang kanyang mga labi at sinabing, "Mag-usap tayo tungkol sa buhay. Ano ang dahilan kung bakit kayo naging mga assassin?" Nang marinig ito, lahat ay napatingin kay James na may pagdududa. Hindi sila sigurado kung ano ang sinusubukan ni James na makamit. Paano kung sagutin ko ito para sa iyo? Lahat kayo ay kusang loob na dumaan sa kamatayan at mga sitwasyon sa buhay para sa pera. Naniniwala ako na marami sa inyo ang may mga miyembro ng pamilya. At gusto ninyong kumita ng pera para mabigyan ng mas magandang buhay ang inyong mga pamilya. Ang plano mo ay kumita ng sapat na pera at magretiro para mamuhay ng ordinaryong buhay. Sabi ni James. Natahimik ang karamihan. Tama si James. Lahat ay naglalakad sa isang mapanganib na landas para lamang kumita ng pera. Nangako ang Black Snake na bibigyan kayo ng 10 bilyong dolyar sa bawat isa sa inyo. Naniniwala akong hindi niya sisirain ang pangako niya dahil hindi kapos sa pera ang Dark Castle. Gayunpaman, hindi ka mabubuhay para kunin ang perang ito. As soon as the sun rises, it'll be the death of you all. Ani James, sa tingin mo ba makakalabas ka talaga sa pagkubkob ng hukbo? Ang mga assassinations at duels ang iyong mga specialty. Gayunpaman, wala kang pagkakataong mabuhay laban sa isang hukbo. Kabanata 539. Nagsalita ng salita si James. Ano ang gusto mong sabihin? Diretsuhin mo na. Diretso ka sa punto. Sabihin mo ang dapat mong sabihin. Ang mga assassin ay naiinip.
Bahagyang ngumiti si James. Actually, napakasimple lang ng gusto kong sabihin. Pwede kitang bigyan ng pera kung yan ang gusto mo. Maari din kitang bigyan ng ordinaryong buhay kung yan. Hanap mo, hanggat ibaba mo ang iyong mga dagwang kutsilyo at huminto sa pagiging assassin. Magpasakop sa akin, sumunod sa akin, at pagsilbihan ako. Pagkatapos, lahat ng gusto mo ay mapapasa iyo. Ang mahalaga ay mabubuhay ka. Sinabi ni James ang kanyang layunin. Mag-isip-isip kayo. Oo nga pala. I must remind you na may 2 oras na lang bago magmadaling araw. Nauubos ang oras. Pagkatapos magsalita ni James, tumayo siya at naglakad pabalik ng bahay. Sa labas ng bahay, natahimik ang grupo ng mga assassin. May sense ang sinabi ni James. Magaling sila sa mga assassinations ngunit kapag nahaharap sa isang hukbo, wala silang tsansa na manalo. Pumasok si James sa kwarto. Sumandal sa sofa, at pumikit para magpahinga. Maya-maya, may pumasok. Bahagya niyang binuksan ang kanyang mga mata. Pumasok sa bahay ang isang lalaking may kayumangging balat na nasa edad 40 na nakasuot ng itim na Amerikana na mukhang nagtatrabaho sa isang construction site. Madalas mabilad sa araw. Black Dragon, handa akong isumite at sundin ka. Nagsalita ang medyo may edad na lalaki. Nakangiting tumingin sa kanya si James. Ang Savage, isang assassin na may ranggo sa SSS, ay nire-ranggo sa ika-6 sa leaderboard ng assassin. Hindi niya inaasahan na ang mga assassin ay kusang magpapasakop sa kanya ng ganoon kaga. Gayunpaman, hindi niya pinabayaan ang kanyang pagbabantay sa mga assassin na ito. Inilabas niya ang isang tableta na ginawa niya kanina at itinapon iyon. Sinalo ito ni Savage. Hinawakan sa kamay, at siniyasat sandali. Nakakunot ang noo niyang tanong. Ano ito? Walang pakialam na sinabi ni James. Ito ay lason. Hindi ako lubos na nagtitiwala sa iyo. Kailangan kong gumamit ng lason. Para kontrolin ka muna. Makukuha mo ang antidote kung ikaw ay masunurin. Kung hindi, papatayin ka ng lason. Pag-isipan mo muna, hindi rin kita pinipilit. Bahagyang nag-alinlangan si Savage. Saka kinain ang lasong ginawa ni James. Pagkatapos kumain, sinabi niya, kailangan ko ng 10 bilyong dolyar. Magtatrabaho ako para sa iyo sa buong buhay ko kung bibigyan mo ako ng 10 bilyong dolyar. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, madali lang iyan, 10 bilyong dolyar. Walang pera si James. Gayunpaman, ang Black Snake ay nangako sa kanila ng 10 bilyong dolyar. Kaya hanggat hindi niya maaaring i-recruit ang mga assassin na ito, maaari siyang humingi ng pera sa Black Snake. Bumaba ka na at magpahinga. Ikan-away ni James ang kanyang kamay. Naiintindihan. Tumalikod si Savage para umalis. Hindi nagtagal pagkaalis niya, may pumasok na ibang tao. Ito ay isang babaeng nakasuot ng masikip na itim na leather jacket at pantalon. Siya ay may isang mahusay na figure at mahabang kulay pilak na buhok. Na ginawa sa kanya tumingin hindi kapani-paniwalang sexy. Death Dance. Ika-10 sa leaderboard ng assassin. Napatingin si James sa babaeng lumapit mula ulo hanggang paa. Siya ay napakarilag at may magandang figure. Itim na dragon. Magtatrabaho ako para sa iyo. Ang saligan ay binibigyan mo ako ng 10 bilyong dolyar at patuloy akong buhay. Pagpasok pa lang ng Death Dance sa silid, diretso niyang sinabi ang kanyang mga kondisyon. No problem. Tumango si James at sumang-ayon. Inilabas niya ang inihandang lason at itinapon sa Death Dance. Kumain ka na. Ano ito? Ito ay lason. Pagkatapos kunin ito, kailangan mong uminom ng antidote bawat linggo. Kung walang panlunas, ang lason ay kumakalat, at ang iyong katawan ay mabubulok mula sa loob. Sa 3 araw, mamamatay ka. Bahagyang nagbago ang mukha ni Death Dance. Pag-isipan mong mabuti bago mo kainin.
Hindi kita pipilitin. Walang pakialam na sabi ni James. Saglit na nag-alinlangan si Death Dance. Pagkatapos ay nagpadala ng kinain ang lasong ginawa ni James. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, "Sige, bumaba ka na at magpahinga. Ihahatid na kita pagkatapos ng madaling araw." Sumunod. Sunod-sunod na nakita ng mga nangungunang assassin sa leaderboard si James. Maingat nilang tinitimbang ang mga kalamangan at kahinaan. Sila ay nasa isang napakadelikadong sitwasyon kung saan ang posibilidad na mabuhay ay napakaliit. Bukod dito, ang mga kondisyon ni James ay kaakit-akit. Upang mabuhay at kumikita ng pera. Lahat sila ay nakompromiso. Pinili nilang sundan si James at kusa nilang kinuha ang lason. Nag-recruit si James ng ilang malalakas na mga subordinate ng walang kahirap-hirap. Sa mga powerhouse na ito, mas madali para sa kanya na maisakatuparan ang kanyang mga plano. Sa ngayon, isa pang bahay, umupo ang itim na ahas sa sofa. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa, at marahang pinunasan ang kanyang mga templo. Nakatayo sa tabi niya ay isang subordinate. Black Snake. Ang Black Dragon ay nag-recruit ng ilan sa mga assassin na kinuha namin. Nang marinig ang ulat ng nasasakupan, ang Black Snake ay may madilim na ekspresyon. Ang Black Dragon ay talagang nakakatakot. Ang mga assassin na ito ay nasa tuktok ng leaderboard ng assassin. Ang bawat isa sa kanila ay hindi kapani-paniwalang malakas. Imposibleng tipunin silang lahat kung hindi dahil sa alok na 10 bilyong dolyar. Pambihira ang paraan ni James para madali niyang makuha ang mga ito. Hayaan niyo sila. Ikan-away ng Black Snake ang kanyang mga kamay. Wala siyang pakialam kung sino ang ni-recruit ni James basta mailigtas niya si Blake. Ang Black Snake ang nagtatag ng Dark Castle. Halos 30 taon na ang nakakalipas mula nang itatag ang Dark Castle. Sa nakalipas na 30 taon, si Blake ay nakaipon ng malaking halaga ng kayamanan. Ang kanyang mga ari-arian ay sapat na upang karibal ang isang bansa. Gayunpaman, sa kanyang pag-aresto, ang perang ito ay namatay. At walang nakakaalam kung nasaan ito. Nakatago. Upang makuha ang pera, nagpasya siyang sumugal. Kahit na kailangan niyang gamitin ang buong Dark Castle bilang ship. Hindi siya nagdalawang isip. Ito ay hindi isang simpleng 1 o 200 bilyong dolyar. Ang 1 o 200 bilyon ay bahagi lamang ng kayamanan ni Black. Okay, pwede ka nang umalis. Ipaalam sa iba na itago ang kanilang mga armas at kumilos ng normal. Halos madaling araw na. Siguraduhin na ang mga tagalabas ay hindi maghihinalas sa kanila. Naiintindihan. Sa kabilang kwarto, pumikit si James at nagpahinga. Kasabay nito, iniisip din niya ang tunay na layunin ng Black Snake. Hindi siya naniniwala na gagawin siya ng Black Snake na boss ng Dark Castle para mailigtas lang si Blake. Ano lang ang motibo ng Black Snake? Hindi maintindihan ni James. Nakamit na ang layunin ni James. Inakit niya ang Black Snake sa Kensington para mag-recruit ng ilang mga assassin. Hindi mahalaga sa kanya ang walang laman na posisyon ng amo ng Dark Castle. That being the case then, nagdilim ang ekspresyon ni James. Ang Black Snake ay mahirap makita. Si Blake ay hindi napakakawalan. Siya ay magiging isang scourge kung hindi man. Huminga ng malalim si James. Kasabay nito, 2/5 Kensington, ang bahay ng mga kalahan. Si Thea ay naiuwi ng ligtas. Dumating din si Quincy. Sinamahan ni Quincy si Thea sa kanyang kwarto. Quincy, anong nangyari matapos akong paalisin? Paano ka umalis? Anong nangyari kay James? Nabaril siya diba? Okay lang ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Thea. Bakas sa mukha ni Thea ang pag-aalala. Bagamat nakabalik siya ng ligtas. Mapatla pa rin ang kanyang mukha. Hinawakan ni Quincy ang kamay niya at inaliw siya. Ayos lang. Babalik si James ng madaling araw. Ano ang nangyayari?
Sino ang mga taong iyon? Bakit nila ako kinidnap? Bakit hindi nila nahuli si James? May nasaktan ba si James? Hindi. Sabi ni Quincy. Inutusan siya ni James na huwag sabihin kay Thea ang tungkol sa kahit ano. Bukod dito, hindi rin niya alam kung paano ipapaliwanag. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Ngunit naniniwala ako na si James ay isang mabuting tao. Ay malapit na magmadaling araw. Bakit hindi pa siya bumabalik? Nag-aalala si Thea. Paulit-ulit siyang inaalaw ni Quincy. Ang langit ay unti-unting nagpakita ng bakas ng pagsikat ng araw. Mabagal na sumikat ang araw mula sa ilalim ng abot-tanaw, na nagpapaliwanag sa madilim na lupa. Kaninang madaling araw, may kotseng sumulpot sa labas ng village. Isang lalaki ang lumabas sa sasakyan. Mukhang nasa 30s na ang lalaki at may ordinaryong hitsura. Siya ang uri ng tao na hindi nakakaakit ng pansin kapag nakatayo sa isang pulutong. Sa sandaling ito, dumating ang isang matandang magsasaka na may dalang kasangkapan sa paghahalaman. Sinulyapan niya ang nasa katanghaliang lalaki na bumaba sa kotse at nagtanong. Sino ang hinahanap mo? Nang makitang isa itong magsasaka, hindi sumagot ang nasa katanghaliang gulang. Sa halip, bumulong siya. Nakarating na ako sa destinasyon. Gayunpaman, ito ay isang maliit na nayon. At ang lahat ay tila normal. Wala namang kaina-hinala. Maghintay. Isang paos na boses ang naililipat mula sa earphones na nakasaksak sa kanyang tenga. Kabanata 541. Kasabay nito, ilang kilometro ang layo mula sa ngayon. May isa pang bahay. Dumating na ang Black Snake bago mag-umaga. Sa sandaling ito, nagring ang telepono ng Black Snake. Sinagot niya ang telepono. Black Snake, pinadala ko na si Blake sa napagkasunduan nayon. Wala bang iba? Tanong ni Black Snake. Huwag kang mag-alala. Wala nang iba. Ibinaba ni Black Snake ang telepono. Tapos tumawag ulit siya. Pumunta sa nayon para makita. Matapos matanggap ang tawag, kinaladkad ng subordinate ng Black Snake ang Peking James palabas ng village. Pagkatapos, may nakita siyang sasakyan na nakaparada sa labas ng village kasama ang isang kakaibang lalaki. Ilan sa kanyang mga nasasakupan ay tumitig sa Peking si James. Nasaan ang boss ko? Ang nasasakupan ay humakbang pasulong. Sinulyapan ang kabilang partido. At nagtanong, ikaw ba ang Black Snake? Oo. Nang marinig ito, binuksan ng medyo may edad na lalaki ang pinto ng kotse. Sa likod ng sasakyan ay nakaupo ang isang lalaki na nakahawak sa ulo at nakatali ng mga kadena ang mga paa. Ang lalaki ay nakasuot ng uniforme sa bilangguan. At ang kanyang hitsura ay natatakpan. Boss! Mabilis na naglakad ang Peking Black Snake. Tumigil ka dyan. Inilabas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang baril. Inilagay ito sa lalaking nakatikip ang mukha. At malamig na sinabi, dinala ko ang lalaki. Kaya ibigay mo sa akin ang itim na dragon. Ang fake Black Snake ay naglabas ng baril at pinaputukan ang Peking James sa ulo. Bumagsak sa lupa ang Peking James at nalagutan ng hininga. Ngumiti ang Peking Black Snake. Nangako na ibibigay ko sa iyo ang ulo ng Black Dragon kung dadalhin mo ang amo ko. Ngayong patay na siya, ikaw na mismo ang pugutan ng ulo niya. Hayaan mo ang boss ko at ihanda ang helicopter ko. Bumulong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Boss! Patay na ang Black Dragon. Isang boses ang nagmula sa kanyang earphone. Lumapit ka. Tingnan ko. Sige. Lumakad ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. May maliit na camera sa kanya. Malinaw na ipinadala ng eksena ang eksena. At malinaw na nakuhanan ang Peking pagkamatay ni James. Kensington. Isang lihim na silid. Sa pamamagitan ng surveillance camera, nakita ni Emperor ang eksena ng Black Dragon na nakahiga sa isang pool ng dugo. Bigla siyang tumayo at nagturo. Patay na ang Black Dragon.
Kumilos at hulihin silang lahat ng sabay-sabay. Naiintindihan. Matapos matanggap ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang order, tiningnan niya ang pekeng black snake at ngumisi. Pagkatapos, agad siyang naglabas ng granada sa kanyang baywang at ibinato sa kanya. F***. Ang pekeng black snake ay mabilis na umiwas at galit na galit. Sumakay sa kotse ang middle-aged na lalaki kasama si Blake at umalis. Agad namang sumulpot ang ilang lalaking nakasuot ng itim at ganap na armado. Ang mga lalaki ay nagmamadaling pumasok sa nayon. Bang! Umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril. Ilang kilometro ang layo. F***. Hinampas ng black snake ang mesa, at naputol sa kalahati ng kahoy na lamesa. Emperador, how dare you play me? Hindi pa ito tapos. Ang mukha ng itim na ahas ay dumilim na nakakatakot. Itim na ahas. Nagmamadaling lumapit ang isang nasasakupan at sumigaw. Nagpakita ang mga hindi kilalang puwersa at nilipol ang nayon. Papunta sila sa direksyon natin. Umalis. Agad namang nag-utos ang black snake. Then, he remembered James. He glanced at James, who was sitting calmly on the sofa, and grabbed onto his life-saving straw. James, ikaw lang makakaalis sa kanya ngayon. Akayin mo ako palabas ng lugar na ito. Tawagan ang Blythe King para samahan ako. Hamay-hit ng sigarilyo si James nang mahinahon at sinabing, inutusan mo ba ako, Black Snake? James, pumayag kami. Bago pa matapos magsalita ang Black Snake, isang baril ang nakatutok sa kanyang ulo. Si Little Sis, isa sa nagtanong 10 asasin, ay humawak ng pistol sa ulo ng Black Snake. Isang madilim, sumili ang ekspresyon sa kanyang inosenteng mukha. Malamig siyang tumawa. Black Snake, huwag kang gumalaw ng walang ingat. Madali akong matakot at baka mapatay kita kapag nanginginig ang mga kamay ko. Kabanata 542. Ang Black Snake ay hindi ng ahas na gumalaw na may baril sa ulo. Bagamat pumangalawa siya sa leaderboard ng mga assassin, lahat ng nag-iisip na mamamatay tao ay naruroon. At walang mas mababa sa kanya sa isang solong. Anong ibig mong sabihin dito? Black Dragon. Naging tapat ako sa iyo at binigyan pa kita ng madilim na kastilyo. Ngunit lumalaban ka sa akin. Sabi ng Black Snake na may pagtatampo. Tumayo si James at mahinahong sinabi, wala akong tiwala sa iyo. Masyado kang maraming tinatago sa akin. At saka, ikaw ay tuso at skimang. Mula nang dumating ka sa Kensington, nagpaplano ka na laban sa akin at gusto mong gamitin. Never. Seryoso ako. Gusto ko lang iligtas ang boss ko. Iniligtas niya ang buhay ko. Matagal na akong namatay kung hindi dahil kay Blake. Gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Sigaw ni Black Snake. Patayin siya. Utos ni James. Tumalikod siya at agad na naglakad papunta sa pinto. Sa sandaling ito, ang Black Snake ay natakot. Pumapangalawa siya sa assassin leaderboard. Mula sa kanyang debut, hindi siya kailanman natakot sa anumang bagay at hindi kailanman pinagbantaan. Itim na dragon, mayroon akong isang mahalagang piraso ng impormasyon na ay ipapalit sa buhay ko. Oh, huminto si James, tumingin sa pinagpapawisang Black Snake, at nagtanong, anong impormasyon ito? Ang amo ko, si Blake, ang nagtatag ng Dark Castle. Nakakolekta siya ng malaking halaga ng kayamanan sa nakalipas na 30 taon. Ang kanyang mga kayamanan ay sapat na upang karibal sa isang bansa. Ang kanyang panghabang buhay na kayamanan ay nakabaon sa isang underground basement sa Seoul. Sabi ni Black Snake, hindi ako interesado. Dapat mong malaman na ako ay dating Black Dragon ng Southern Plains. Ako ang may control sa Blade of Justice. Sa tingin mo ba kapos ako sa pera? Para sa akin, ang pera ay ilang numero lamang. Iba ito, hindi lang pera, ginto sila.
Binubuo ito ng mga alahas na ginto at pilak, ang ilan ay hindi mabibili ng salaping mga antiko. Nag-aalalang sabi ni Black Snake. Tumalikod na si James at umalis. Bang! Pagtalikod ni James, nagpaputok si Little Sis. Ang Black Snake ay nahulog sa isang pool ng dugo. Ayon sa plano ni James, gusto niyang i-recruit ang Black Snake. Hindi niya inaasahan na makukuha ng Black Snake ang tanong na mamamatay tao na darating sa Kensington. Ang Black Snake ay walang silbi dahil nasa kanya na ang iba. Ang mga nasasakupan ng Black Snake ay natakot at hindi nang ahas na magsalita. Nang mamatay ang Black Snake, diretsyong lumuhad sa lupa ang kanyang mga nasasakupan. Black Dragon, handa akong sumuko. Pakiusap, patawarin mo ako. Walang gaanong simpatiya si James sa mga taong ito. Ang pagpapahintulot sa kanila na mabuhay ay magdudulot lamang ng higit na pinsala sa iba. Patayin silang lahat. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang mga putok ng baril sa loob ng bahay. Maya-maya, nag-walk out ang mga na-recruit niya. James! Naayos na natin. Sige. Tumango si James. Biglang may lumapit sa kanila mula sa malayo. Ang buong grupo ay nakasuot ng itim na suit at may hawak na armas. Pinagmasdan ni James ang kanilang mga galaw at agad na naunawaan na sila ay mga sundalo. Hindi naka-uniforme ng militar. Hindi nagtagal. Dumaan ang daan-daang tao sa harap ng bahay at pinalibutan sila. Napakunot noo ng lalaking nangunguna nang makita ang nakatayo sa harap ng bahay. Nagdilim ang mukha ng nasa katanghaliang gulang. At bamulong siya. Emperor. Nakita ang Black Dragon. Kensington. Isang lihim na silid. Nakita ng Emperor ang Black Dragon na nakatayo sa harap ng bahay sa pamamagitan ng mini-camera at umungal siya. *man it. Black Snake. How dare you play tricks on me? Anong gagawin ko? Bulong ng lalaking namumuno sa team. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang grupo ng mga tao ang sumugod sa kanila mula sa malayo. Ibaba mo ang iyong mga armas at bumagsak sa lupa. Umalangaw-ngaw ang malakas na sigaw. Lumingon ang daan-daang tao at nakita nilang napapaligiran sila ng mga armadong puwersa. Agad namang nagbago ang ekspresyon nila. Ito ang 1,000 sundalo mula sa Black Dragon Army na dinala ni James mula sa Southern Plains. Kagabi, nakipag-ugnayan siya kay Ronald para dalhin ang team para magtago at maghintay ng mga galaw. Lumapit si Ronald kay James at tinawag. James! Magaling! Bahagyang tumango si James. Pinanood ng emperador ang eksena mula sa isang lihim na silid sa Kensington. Huminga siya ng malalim at pilit na kinalma ang sarili. Pagkatapos, itinuro niya, ito ang Black Dragon Army na dinala ni James mula sa Southern Plains. Huwag mo silang awayin. Ikaw na ang bahala at kumilos ng naaayon. Utos ng emperador at lumabas ng silid. Napatingin si James sa 100 tao na nakapaligid. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nagtanong. The Forbidden Red Flame Army from the capital. Lumapit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sumaludo habang malakas na bumati. Deputy Commander ng Red Flame Army. Nakatanggap kami ng balita na ang dating Black Dragon ay nahuli at dumating upang iligtas ka. Ayos ka lang. Bahagyang ngumiti si James. I'm good. Ano kayang nangyari? Bumalik ka at pasalamatan ang emperador sa pagpapadala ng mga tropa para iligtas ako. Pwede ka nang maglinis ng kalat dito. Tumalikod na si James at umalis. Sumunod sa likod niya ang mga assassin na kinuha niya. Ang mga assassin na ito ay nadama na maswerte na sila ay nagpasya na isumite kay James kagabi. Kung hindi, ang naghihintay sa kanila ay kamatayan. Naroon ang Black Dragon Army at ang Red Flame Army. Hindi sapat ang 10 buhay para malampasan nila ang mga ito. Pagkaalis ay sumakay si James sa kotse. Sal niya sa bark seal.
Sumunod naman si Ronald at inabot ang sigarilyo kay James sabay tanong. James, hahayaan mo na lang ba itong mga ito? Sigurado akong babarilan ka ng mga taong ito hanggang sa mamatay ito hindi para sa iyong mga naunang paghahanda. Walang magawang sagot ni James. Kung ganoon, ano pa ang magagawa natin? Patayin silang lahat. Ang Emperor ay nasa likod ng Red Flame Army at maaaring matupad ang mga batas sa buong bansa. Ang pakikipaglaban sa kanila ay maaaring lumitaw sa pag-aalsa ng Emperor sa atin. Magiging mahirap na sitwasyon ang makaalis kung mangyari iyon. Talaga, tama ka. Fair na, bumalik ka. Huminga ng malalim si James. Sa wakas, natapos na ang krisis na ito. Thankfully walang nangyari this time. James, paano ang mga assassin na iyon? Anong arrangement ang mayroon ka para sa kanila? Nag-aalangan na tanong ni Ronald. Nag-isip sandali si James at sinabing, bumalik muna tayo sa Kensington. Pagkatapos naming bumalik, hihilingin ko sa Blythe King na ayusin ang mga legal na pagkakakilanlan para sa kanila. Ang mga taong ito ay napakalakas at maaaring magamit sa hinaharap. Sige, tumango si Ronald. Biglang may naalala si James at nag-utos. By the way, use the Underground Intelligence Network to investigate Blake. Gusto ko lahat ng kaugnay na impormasyon sa kanya. Naiintindihan. Pagkatapos magsalita ni James, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-isip. Natitiyak niya na gusto niya ng emperador na patayin pagkatapos mangyari ang insidenteng ito. Naguguluhan si James. Hindi na siya ang commander ng Southern Plains at hindi na pinagbantaan ang posisyon ng Emperor. Gayunpaman, bakit gusto ng emperador na patayin siya? Sa sandaling ito, nagsimula siyang magduda sa Hari ng Sol na siya ring pinakamataas na commander ng Sol. At ang figure na nakatayo sa tuktok ng pyramid. Sa huling pagpasok niya sa capital, nakipagkasundo siya sa Supreme Commander ni Sol. Nais siyang gamitin ng Hari ng Sol para paigtingin ang mga alitan sa gobyerno at magkaroon ng malaking pagbabago sa kapangyarihan. Sa sandaling ito, naramdaman ni James na isa rin siya sa mga target na dapat alisin. Kahit nagbitiw siya, nasa kanya ang Blade of Justice at sinunod pa rin ng Black Dragon Army ang kanyang mga utos. Binantayan ng Black Dragon Army ang mga hangganan ng Timog. Ang Southern Plains ay isang espesyal na lugar at marahil ang kanyang kamatayan lamang ang magpapahintulot sa Hari ng Sol na makaramdam ng kaganhawahan. Sana iba ito sa iniisip ko. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni James. Dumating si James sa Kensington sa lalong madaling panahon. Pagkadating ay hindi agad siya umuwi. Sa halip, dinala niya ang mga na-recruit na mamamatay tao sa repair shop sa mga suburb at sa punong tanggapan ng Underground Intelligence Network. Repair shop, sikretong silong sa ilalim ng lupa. Umupo si James sa sofa. Tumabi ang mga assassin na kinuha niya. Isa-isa silang nilibot ng tingin ni James. Numero 3 sa assassin leaderboard. Si Little Sis. Numero 4 sa assassin leaderboard. Wanderer, number 5 sa Assassin Leaderboard. Midnight Wind, numero 6 sa Assassin Leaderboard. Savage, numero 7 sa Assassin Leaderboard. Grim Reaper, numero siya sa leaderboard ng Assassin. Scorpion, numero 10 sa Assassin Leaderboard. Death Dance, bukod sa namatay na Black Snake at ang una sa Assassin Leaderboard. Ang Assassin King. Na-recruit ni James ang halos lahat ng mga nangungunang 10 assassin. Black Dragon, nangako kang bibigyan kami ng 10 bilyong dolyar. Ang Wanderer ay nasa ika-4 na ranggo sa Assassin Leaderboard na hiniling para sa 10 bilyong dolyar na ipinangako ni James. Napatingin din yung iba kay James. Pinili nilang sundan si James dahil sa pera. Kung wala ang pera, mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa sumunod kay James. Bahagyang iwinagayway ni James ang kanyang kamay at sinabing,
Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko talaga sa iyo ang ipinangako ko pero hindi ngayon. Walang kwenta kung sabay-sabay kang kumuha ng napakaraming pera. Babayaran muna kita ng 100 milyon. At ang iba ay babayaran buwan-buwan. Paano iyon tunog? Ang 10 bilyong dolyar ay hindi maliit na bilang. Ang kabuuan ay magiging 70 bilyong dolyar upang bayaran silang lahat ng 10 bilyon. Nag-atubili si James na kumuha ng napakaraming pera ng sabay-sabay. Ang Transgenerational Group ay nangyari ng pera upang gumana ngayon. Black Dragon, nakikipaglaro ka ba sa amin? Ang ipitong rango na Grim Reaper ay nagalit. Si Grim Reaper ay lalaki at mga 40 taong gulang. Siya ay may isang parisukat na mukha, makapal na kilay, at malalaking mata. Ang kanyang pangkalahatang hitsura ay mukhang isang brute. Inilabas niya ang kanyang baril at itinutok kay James. Pagkatapos, malamig siyang nagbanta. Hindi kita bibitawan kung hindi mo ako bibigyan ng 10 bilyong dolyar ngayon. Sumulyap si James sa kanya. At dumilim ang mukha niya. Itinaas niya ang kanyang kamay. At isang pilak na karayom ang lumipad palabas. Tumpak na tinusok ng pilak na karayom ang pulso ng Grim Reaper. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang pulso at agad na bumagsak ang baril sa lupa. Sabi ko ibibigay ko sayo. Tapos ibibigay ko sayo. Bakit mo ako sinusubukang magrebelde? Kaya kung iligtas ang buhay mo. At maaari kitang patayin anumang oras. Ang 100 milyon ay hindi maliit na halaga. Sigurado ako na hindi gaanong kailangan ng iyong mga pamilya. At top of that, you won't have leisure time to enjoy after following me. Malamig na sabi ni James. Si Grim Reaper ay may masakit na ekspresyon at tumabi ng hindi nagsasalita. Tumingin si James sa iba at muling nagtanong. Maaaring sabihin ito ng sinumang hindi nasisiyahan sa desisyon ko ngayon, bibigyan kita. Ang antidote. At maaari kang umalis ngayon din. Gayunpaman, kung maaari kang umalis sa Kensington ay nakasalalay sa iyong mga kakayahan. Ang mga assassin ay tumahimik at walang lakas ng loob na magbitaw ng salita. Dahil walang objections, sasabayan natin, ibigay mo sa akin ang iyong mga account, at ililipat ko muna ang pera. Ang mga assassin ay hindi nang ahas na magsalita ng anuman at masunerang ibinigay ang kanilang mga account number. Tinupad ni James ang kanyang salita at binigyan ang bawat isa sa kanila ng 100 milyon. Pagkatapos mailipat ang pera, sinabihan niya sila, manatili kayong lahat dito pansamantala at huwag gumala. Gagawa ako ng paraan para magkaroon ka ng legal na pagkakakilanlan. Naiintindihan. Tumango ang mga assassin at sunod-sunod na umalis. Pagkaalis ng mga assassin, nakahinga ng maluwag si James. James, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ni Ronald. Napaisip ito sandali ni James at sumagot. Imbestigan ang lahat tungkol kay Blake. Ang numero 1 sa leaderboard ng assassin. Ang Assassin King ay dapat si Blake. Kung hindi ako nagkakamali, sinabi ng Black Snake na ang taong ito ay nakaipon ng kayamanan sa loob ng 30 taon na maihahambing sa yaman ng buong bansa. Kailangan ko ang pera, kaya mas mabuti kung makukuha ko ito. Naiintindihan. Gayun din, utos muli ni James. Obserbahan ang Sovereign Antique Shop sa Antique Street. Tingnan kung mayroong anumang balita tungkol sa isang kahon na nahukay mula sa sinaunang punto ng Prince of Orchid Mountain mula sa Southern Plains. Abisuhan mo ako kaagad kung mayroon. Naiintindihan. Siya nga pala, tingnan mo ang background ng mga assassin na iyon. Dalhin ang kanilang mga pamilya sa Kensington kung maaari. At saka, bumili sila ng bahay at maghanap ng trabaho para sa kanila. Ang mga assassin na ito ay magiging masunurin kung ang kanilang mga pamilya ay nasa Kensington. Naiintindihan. Tumango si Ronald. Pagkatapos mag-ayos ni James, tumayo na siya at umalis. Pagkalabas ng repair shop,
May dumaan na jeep, at bumaba ang bintana ng sasakyan. Ipinakita ng Blythe King ang kanyang mukha at kumaway kay James. Lumapit si James, binuksan ang pinto, at sumakay sa kotse. Naglabas ng sigarilyo ang Blythe King at iniabot. Then, tinanong niya, may nangyari ba kagabi? Kinuha ni James ang sigarilyo at ngumiti. Sa tingin mo ba pupunta pa ako dito kung may nangyari? Ang Red Flame Army ay ipinadala. Kagabi, ilang helicopter kasama ang mga sundalo ng Red Flame Army at isang bilanggo ang dumaong sa Kensington. Wala akong ideya kung sino iyon. Ngunit ang Red Flame ay may katuparan na ipatupad ang batas saan man sa county. Wala akong karapatang makialam. Oo, tumango si James at sinabing, I know, nakasalubong ko na sila at muntik ko na silang awayin. Papatayin sana sila ng mga tauhan ko kung hindi nila inihayag ang kanilang pagkakakilanlan. Nagulat si Blythe King. James sinilid. Huwag kang magtaka. Nais ng Emperor na patayin ako at gamitin ang madilim na kastilyo para palayasin ako. Nais ng representante na pinuno ng madilim na kastilyo, si Black Snake, na gamitin ako bilang isang pawn kapalit ng pinuno ng Dark Castle. Si Blake, ang Emperor ay nagtaksil sa Black Snake, at ako rin ay nagtaksil sa Black Snake. Sa huli, pinatay ko rin siya. Ipinaliwanag ni James ang sitwasyon ng napakatahimik. Ngunit ang Blythe King ay natakot. Sigurado ka bang si Emperor iyon? Humalaklak si James at sinabing, bukod sa Emperor, sino pa ang may karapatang ilabas ang bihag na nangyari ng pinakamalakas na lalaki sa bansa upang mahuli ng 3 taon na ang nakararaan? At sino pa ang maaaring magpadala ng Red Flame Army maliban kay Emperor? Hindi ba alam ng Supreme Commander ni Saul, ang hari ng Saul, na gustong patayin ka ng Emperor? Bagamat hindi ka na ang Black Dragon, malaki ang naiambag mo sa bansa. Ikan-away ni James ang kanyang mga kamay. Alam man niya na hindi na importante. Baka plano ng nakatayo sa Pyramid of Power na tanggalin ang lahat. Pati ako. Binuksan ni James ang pinto ng kotse. Bumaba at umalis. Sa kabilang banda, ang Blythe King ay naiwan sa malalim na pag-iisip. Naalarma siya sa sinabi ni James. This time, gulo na talaga ang lalabas. Kailangan niyang tumayo sa panig ng hari ng Saul kung gusto nilang alisin ang Black Dragon. Kung hindi, ang hari ng Saul ay darating na kumakatok sa kanyang pintuan pagkatapos ng lahat dahil isa rin siya sa 5 commander na may malaking pagwawasto. Siya nga pala, 3/5. Huminto si James, lumingon kay Blythe King, at sinabing, naka-recruit ako ng ilang mga assassin, at hindi sila nakakapag-ikot sa kanilang mga kasalukuyang pagkakakilanlan. Maaari silang ituring na wala silang pagkakakilanlan. Tulungan akong mag-isip ng paraan para makuha nila ang mga makatwirang pagkakakilanlan. Sige, tumango ang Blythe King at tumugon. Walang problema, iwan mo sa akin. Dapat mas maging maingat ka mula ngayon. Napangiti ng malawak si James at sinabing, nalampasan ko na ang mga larangan ng digmaan at nalampasan ko ang hindi mabilang na sitwasyon sa buhay at kamatayan. Ang mga plot at scheme na ito ay wala. Huwag kang mag-alala. Haharapin ko ito. Aalis na ako. Kumaway si James sa Blythe King. Sumakay siya sa kotse at inutusan ang isang subordinate na kanina pa naghihintay sa kanya. Ibalik mo ako sa mga kalahan. Pagkabigay ng order ay sumandal si James sa upuan at pumikit. Bago dumating sa kalahans, tinawagan ni May si James. James, naging maayos ba ang lahat? Oo, naging maayos naman. Sagot ni James. Paano ang Black Snake? Pinatay siya. Hindi ito itinago ni James sa kanya at sinabing, ang taong iyon ay masyadong mapanlin lang. At hindi ligtas na manatili siya sa tabi ko. Natahimik si May, na nasa common clinic. Matapos marinig ang balita,
Pagkaraan ng ilang segundo, nakiusap siya. Maaari ko bang ibalik ang kanyang katawan? Natatakot ako na medyo mahirap iyon. The Emperor's Red Flame Army. Nilinis ang larangan ng digmaan. Hindi ang akin. Wala na ako sa tungkulin at wala akong karapatang humiling ng bangkay sa emperador. Sige, naiintindihan. Binaba na ni May ang telepono. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, umiyak siya. Lumaki siya kasama ang Black Snake. Nagsanay at lumaban silang magkatabi. Noon pa man ay inaalagaan siya ng itim na ahas. Ngunit ngayon ay hindi na niya ito makikita sa huling pagkakataon. Alam ni James na nagdadalamati si May. Matapos mag-isip saglit, nagpadala si James ng mensahe sa kanya. Nagpadala ng mga asasin ang Black Snake sa Mount 5 Valley hindi lang para hulihin ako kundi para patayin ka rin. Nag-text si James. Kabanata 546. Hindi nakatulog si Thea buong gabi. Nanatili si Quincy sa kanya buong gabi. Pagkalipas ng madaling araw, patuloy niyang tinatawagan si James gayunpaman. Naka-off ang telepono ni James. At hindi siya makalusot. Kahit ilang beses siyang tumawag. Alas 10 na. Bakit hindi ka pa umuwi? Nag-aalalang nilibot ni Thea ang silid. Huwag kang mag-alala, Thea. Magiging maayos din si James. Si Quincy ay may lubos na pananalig kay James dahil siya ang Black Dragon. Nagawa niyang talunin ang 28 nation martial arts gurus at 100,000 tropa. Ang ilang mga assassin ay wala sa kanya. Kung ganoon, bakit naka-off pa rin ang kanyang telepono? Nag-aalalang umupo si Thea at hinawakan ang kamay ni Quincy. Quincy, punta tayo sa pulis. Sabi ni Thea, hindi nakaimik si Quincy. Tumawag ng pulis. May pakinabang ba ang pagtawag sa pulis? Bagamat hindi niya alam kung sino ang nakahuli sa kanila ni James kagabi. Nalaman niya mula sa pag-uusap ni James at ng Black Snake na hindi ito maaaring panghimasukan ng mga pulis. Nang bumalik siya kagabi, na-block ang buong Kensington. Ito ay maliwanag na salungatan sa pagitan ng mga kilalang tao. Nang nagpapanik na si Thea, umuwi na si James. Tinulak niya ang pinto at inakay siya. Nang makitang nandoon si Quincy, nakangiti niyang sabi, "You, nandito ka pa rin. Honey." Nang makitang ligtas na nakabalik si James, agad na sinugod siya ni Thea at yamakap sa kanyang mga bisig. Humihikbi ng histeryoso. Matapos umiyak ng ilang sandali, bumalik siya sa katinuan at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Ano kayang nangyari? Nakangiting sabi ni James, nakita kong binaril ka kagabi. Titignan ko. Sabi ni Thea at gusto nang ibaba ang pantalon ni James. Darling, anong ginagawa mo? Nandito pa rin si Quincy. Gayunpaman, tumanggi si Thea na makinig at pilit na hinubad ang kanyang pantalon. May mga tama ng bala ng baril sa kanyang mga hita. Gayunpaman, si James ay nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang pangangatawan. Ang kanyang mga medikal na libro ay nagsasaad ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga kakayahan sa pagpapagaling sa sarili ng katawan ng tao. Sa teorya, hanggat ang isang tao ay may mahusay na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili, ang anumang mga pinsala ay maaaring gumaling. Matagal nang nagsasanay si James at umiinom ng maraming gamot habang nagsasanay. Kaya, ang mga kakayahan ng kanyang katawan sa pagpapagaling sa sarili ay kakilakilabot. Wala siyang nilagyan ng anumang gamot sa kanyang mga sugat. Ngunit namuo na ang sugat. Bukod dito, hindi ito nakakaapekto sa kanya mula sa paglipat sa paligid. Nagulat si Thea nang makitang namuo na ang sugat sa kanyang hita. At nagsimulang muling magsibol ang mga bagong laman. Nalaglag ang panga ni Quincy sa gulat matapos makita ang sugat ni James. Sanang normal na mga pangyayari. Ang isang ilalim na tao na nakaranas ng baril ay kailangang mauspito. 2 beses na binaril si James.
Ngunit gumaling ang pinsala sa isang gabi. Mahal, ito, nakangiting sabi ni James. It's small injury at hindi magiging problema. Gumamit na ako ng gamot na maingat kung inihanda kagabi. At hindi ako nananakot. Sa wakas ay gumaan ang loob ni Thea. Mabilis na itinaas ni James ang kanyang pantalon at sinulyapan si Quincy na namumula. Awkward siyang ngumiti at humingi ng paumanhin. I'm sorry kung kailangan mong makita iyon. Ayos lang, sagot ni Quincy. Hinayla ni Thea si James at tinanong, Darling, sinong kumidnap sa atin kahapon? Paanong napalaya si Quincy? At saka, paano ka nakatakas? Sabay-sabay na tanong ni Thea. Ngumiti si James at sumagot, Pagbalik mo kahapon, dapat nakita mo na ang buong lungsod na puno ng hukbong sandatahan. Di ba? Kumilos sila, at naligtas ako. Kung gayon, sino ang mga taong nakahuli sa atin? Bago bumalik si James ay naisip na niya ang kanyang palusot. Huminga siya ng malalim at nagkunwaring nagpapaliwanag na may malungkot na ekspresyon. Sila ay mga asasin mula sa ibang bansa at mga kaaway ng Black Dragon. Gusto nilang maghiganti, ngunit patay na ang Black Dragon. Kamag-anak ka ng Black Dragon. Kaya nahuli ka nila. Samantala, ako ay isang subordinate ng Black Dragon at nahuli din. Gayunpaman, maayos na ang lahat ngayon. Nabura na silang lahat. Ganoon ba? Matapos malaman ang kwento, nakaramdam pa rin ng takot si Thea mula rito. Hindi niya inaasahan ang mga tao na pupunta sa Kensington para guluhin siya pagkatapos mamatay ang Black Dragon. Kabanata 547. Wala talaga akong kinalaman sa Black Dragon. Iniligtas ko lang siya 10 taon na ang nakararaan. Ngayong patay na siya, bakit nila ako ginugulo pa? Nagkibit-balikat si James. Paano ko malalaman? Wala pa pala akong makakain simula kagabi. Nagugutom ako. Tara labas tayo para kumain. Hinawakan ni Thea ang mga kamay ni James. Sinulyapan ni James si Quincy at nakangiting nagtanong. Quincy, ikaw ang Vice President ng Transgenerational Group at marami kang gagawin. 10:00 na ng umaga. Hindi mo ba kailangang umalis para magtrabaho? Naintindihan naman agad ni Quincy ang intensyon ni James. Ayaw niyang sumunod siya sa kanila. She pouted her lips at ngumiti. Humingi na ako ng leave at hindi ko na kailangang pumunta sa kumpanya ngayon. Wala pa din akong makain. Sabay na tayo, Quincy. Salamat sa pagpunta mo para samahan ako kagabi. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. I'll treat kita sa pagkain na ito. Hinawakan ni Thea ang kamay ni Quincy. Sinulyapan ni Quincy si James na may pagtatagumpay na ekspresyon. Hindi nakaimik si James. Gusto niyang makipag-date kay Thea, pero nagpumilit si Quincy na sumama. Hindi na siya nagsalita pa at tumalikod na para umalis. Sabay na lumabas ang tatlo. Pumunta sila sa isang random na restaurant at humingi ng private room. Sa private room, umupo si James sa tabi ni Thea. Samantala, umupo naman si Quincy sa tapat ni James. VA. Masayang nagkwentuhan ang tatlo. Nagutom si James. Kaya ibinaon niya ang kanyang ulo at kinain ang kanyang pagkain. Gayunpaman, ang mataas na takong ni Quincy ay patuloy na sinisipa at hinahaplos ang mga binti ni James. She pouted and chuckled at him. Sinaman siya ng tingin ni James. Hindi huminto si Quincy bagkus ay mas lalo pang nilakasan ang kanyang gawi. Patuloy na tinutokso si James sa ilalim ng mesa. Awkward si James at hindi na naituloy ang pagkain. Ibinaba niya ang kanyang chopstick at sinabing, "Busog na ako." Pagkatapos magsalita ay umupo siya sa sofa para hindi siya mahawakan ni Quincy. Hindi ito alam ni Thea at patuloy na nakikipag-chat kay Quincy. Pinupuri pa nga siya sa pagiging Vice President ng Transgenerational Group. "Mahal, ang sarap mo sa pagkain. Masyadong masikip sa private room.
Lalabas ako para makalanghap ng sariwang hangin. Tumayo si James at lumabas. Lumabas siya ng hotel. Nag-squat sa entrance. At nagsindi ng sigarilyo. Sa private room, halos maiyak na si Quincy sa sobrang tawa. Hindi niya inaasahan na mapapahiya ang sikat na Black Dragon na kayang talunin ang isang hukbo ng 100. 00 sundalo. Anong tinatawa-tawa mo? Quincy. Wala naman. Pinipigilan ni Quincy ang pagtawa. Mabilis niyang iniba ang usapan at nagtanong. Thea, sobrang laki ng pera ni James para tumaas ang rating mo at sumikat ka. Hindi ba't isang ganap na pag-aaksaya ng pera? Ano ang silbi mo kapag wala kang mga medikal na nakalistang kasanayan? Nakapasok ka pa sa top 100. Tiyak na kukutsain ka ng mga tao. Biglang naalala ni Quincy ang bagay na iyon matapos itong sabihin ni Quincy. Tugon ni Thea na may problemang ekspresyon. Oo, sayang ang pera. Nanghiram siya ng milyon-milyong dolyar sa likod ko. Malapit nang magkawatak-watak ang mga kalahan. Ngunit nagpahiram pa rin siya ng pera. Patuloy lang siya sa pagdaragdag sa aking pasanin. Seryosong sabi ni Quincy. Thea, James is not worthy for you. Hindi niya ginagawa ng maayos ang trabaho niya at nakikihalubilo sa mga magugulong tao. Bababain ka niya sooner or later. Dapat makinig ka sa payo ko at hiwalayan mo siya ng maaga habang bata ka pa at wala ka pang anak. Humanap ka ng mayamang lalaki at magpakasal muli. Nagsimulang sumikat ang pagnanasa ni Quincy kay James. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kung hindi siya hihiwalayan ni Thea. Seryosong sagot din ni Thea. Quincy, I know you're doing it for my own good. Alam kong kulang sa ambisyon si James at medyo tamad. Pero maganda ang pakikitungo niya sa akin. Nagpout si Thea. Habang kumakain ay malalim ang iniisip ni Quincy. Matalik niyang kaibigan si Thea. At ayaw niyang makipagkaibigan kay Thea ng kanyang lalaki. Makagawa lang siya ng paraan para maghiwalay sila para hindi masira ang kanilang pagkakaibigan. Gayunpaman, wala siyang magagawa kung tumanggi si Thea na makipagdiborsyo. Matapos mag-isip sandali, nagpout siya ng labi at ngumiti. Actually, I think James is decent. Hindi bababa sa kagabi. Sa harap ng napakaraming armadong mamamatay tao. Hindi siya natakot. Thea, nahuhulog na yata ako sa kanya. Ano? Saglit na natigilan si Thea at gulat na napatingin kay Quincy. Kabanata 548. Nang makita ang gulat na mukha ni Thea, napangiti si Quincy. Nagbibiro lang ako. Siya ay isang tao na walang ambisyon. At hindi ko gusto iyon. Gusto ko ang sarili ko na isang lalaking may kaya. Nakahinga ng maluwag si Thea. Akala niya ay talagang interesado si Quincy kay James. Quincy, muntik mo na akong takutin. Hindi ka dapat nagbubuga ng kalokohan lalo na sa harap niya. Kung hindi, iisipin niyang isa na naman siya at sobrang proud siya. Sige, alam ko. Ngumisi si Quincy at tumawa. Mabilis nilang natapos ang pagkain. Pagkatapos ng hapunan, sa labas ng restaurant, hinawakan ni Quincy ang kamay ni Thea at sinabing, Thea, bumalik ka muna. Pupunta ako sa kumpanya kasama si James. Naguguluhan si James. Hindi niya sinabi na pupunta siya sa kumpanya. Quincy, Ms. Zinos, iba ang posisyon ko sa iyo. Ikaw ay isang mataas na ranggo na superior sa kumpanya. Ngunit ako ay isang maliit na tindero. Hindi ko na kailangan mag-report sa kumpanya araw-araw. Ang trabaho ko ay kumuha ng mga deal sa labas. Alam ko, bagamat hindi mo kailangang pumunta araw-araw. May meeting sa business department ngayon. You'll have to go anyway, so let's go together. Kinalikot niya ang mahaba niyang buhok at nakangiting sabi, bakit hindi ko narinig? Ang tungkol sa anunsyo ng isang pagpupulong. Si James ay hindi nasisiyahan at nalilito sa kung ano ang sinusubukang gawin ni Quincy. Nang makitang ayaw sumama ni James,
Hindi napigilan ni Thea na sawayin siya. Anong ginagawa mo, James? Dapat kang magtrabaho ng masigasig. Walang ibang tao na umaarte na katulad mo. Binabayaran ka ng kumpanya ng pangunahing sweldo na 5,000 bawat buwan. Kaya dapat kang maging karapat dapat sa $5,000 na ito. Pagkatapos, humarap si Thea kay Quincy at nakiusap. Quincy, ikaw ang Vice President ng Transgenerational Group. Dahil si James ay nagtatrabaho sa parehong kumpanya. Mangyaring bantayan siya ng kaunti at siguraduhin siya ay nagtatrabaho ng husto. Oo naman, nakangiting sagot ni Quincy. Tapos, tumingin siya kay James nang nakangiti. Fair na, mahal. Isa. Ano, bilasan mo at umalis ka na. Sige, walang magawa si James. Itinuro ni Quincy ang malapit at sinabing, nandoon ang sasakyan ko. Fair na, walang ganang tumanggo si James. Ngumiti si Quincy at nagpaalam kay Thea. Mayroon tayong negosyo sa kumpanya. Kaya hindi kita maiiwan. Bamulong si James. Di ba sabi mo naka-leave ka bago tayo umalis? Gayunpaman, nang makitang nakipagkita sa kanya si Thea, tumahimik agad. Nakangiting sabi ni Thea, ayos lang. Magta-taxi na lang ako pabalik. Sige lang. Mas mahalaga ang trabaho. Follow. Kumaway si Quincy kay Thea. Sinundan ni James si Quincy at sumakay sa kotse niya. Si Quincy ay dating kabilang sa mga Zinoses, na isang malaking samahan. Bagamat natiwalag ang kanyang pamilya, naging vice-presidente siya ng isang kumpanya sa ibang bansa na may taunang sweldo na 10-10 milyon. Kaya, kaya niyang bumili ng marangyang kotse. Pagkasakay sa sasakyan, naamoy ni James ang mabangong halimuyak na katulad ng pabango sa katawan ni Quincy. Nawalan siya ng tulog mula kagabi, napahikab siya habang nakaupo sa passenger seat. Nakaramdam ng antok si James. Kumuha siya ng sigarilyo at sinindihan. Napuno ng usok ang sasakyan. Sino ang gawin sa iyo na manigarilyo sa aking sasakyan? Kumunot ang noo ni Quincy at saway sa kanya. Sa tingin ko hindi mo naisip ang superior at subordinate hierarchy sa pagitan natin. Ako ang iyong boss. Kaya mag-ingat sa iyong mga salita. Maniwala ka man o hindi. Kaya kitang tanggalin sa loob ng ilang segundo. Path. Tiningnan siya ni Quincy ng masama. Magalang sana siya kay James ay amo lang niya. Gayunpaman, bukod sa pagiging amo niya, mayroon din itong ibang pagkakakilanlan ng una niyang kasintahan. James, hindi mo ba dapat ako bigyan ng paliwanag? Lumingon si Quincy kay James. Nakonsensya si James pero nagpanggap na kalmado. Magpaliwanag. Ipaliwanag kung ano. Nakakita ka na ba ng boss na nagpapaliwanag ng isang bagay sa isang empleyado? James, huwag mo nang ipilit. Ano ba talaga ang nangyari? Anong ibig mong sabihin sa nangyari? Hindi ba kailangan mong pumunta sa kumpanya? Bilasan mo. Inaantok ako. Sa office na ako matutulog. Tanong ni Quincy. Bakit mo nilapitan si Thea? Hindi ka lang nagpakasal sa mga kalahan. Lihim mo siyang tinutulungan ngunit tumanggi kang ipaalam sa kanya ang tungkol dito. At ano ang nangyari sa Mount Thunder Pass? Buhay ka at mabuti. Ngunit ang balita ay namatay ka na. Ang buong bansa ay nagdalamhati sa iyo. Na-depress ako saglit nang malaman kung patay ka na. Halatang buhay ka. Bakit hindi ka bumalik para hanapin ako? Alam mo bang 10 taon akong naghintay sa'yo? Bumalik ka at alam mong nandito ako. Pero bakit hindi mo ako hinanap? Tanong niya sa kanya sa isang hininga. Binomba siya ni Quincy ng mga tanong. At naramdaman ni James ang pananakit ng ulo sa pakikinig sa kanila. It's none of your business. Bakit kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko sa'yo? Sandali lang kitang na-date 10 taon na ang nakararaan. Halika na. Puppy love lang iyon. At katuwaan lang. Isa pa, hawak ko lang ang kamay mo at hindi man lang kita hinalikan kanina.
Hindi man lang iyon maituturing na isang relasyon sa panahong ito at panahon. Casual na sabi ni James. Inihilig ni Quincy ang kanyang kaakit-akit na mukha sa kanya. Halos dumampi na ang labi niya kay James. Ramdam ni James ang init ng hininga nito na tumatama sa mukha niya. Nagdulot ito ng reaksyon sa kanya. She pouted and asked with a smile, "James, may ipinapahiwatig ka ba sa akin? Hindi ko kailangang pumunta sa kumpanya ngayon. Kaya paano kung pumunta tayo sa isang malapit na silid ng hotel at bumawi sa mga panghihinayang ng ating kabataan?" Natakot si James. Natatakot siya kay Quincy. Siya ay isang seductress na kayang gayumahin ang sinumang lalaki. She was gorgeous and had a sexy charisma na wala kay Thea. Nagmamadaling paliwanag ni James. Hindi ko naman sinasadya. Gusto ko lang sabihin na kalimutan mo na ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Hindi ka na bata at dapat isipin ang iyong kinabukasan. Paano kung ipakilala kita sa kanilang mga lalaki? Hanggat gusto mo, mahahanap kitang opisyal, mayaman, o kahit isang sundalo. Boring. Umupo ng tuwid si Quincy. Pinaandar niya ang sasakyan at pinaandar ito. Nagbibiro lang ako. James, alam kong kasal ka na sa best friend ko. Kahit gaano ako kabaliw, hindi ako magiging tanga para makuha ang asawa ni Thea. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. By the way, tanong ulit ni Quincy. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong sabihin sa akin ang iba. Pero gusto kong malaman kung bakit mo itinago kay Thea. Matagal na kayong kasal, pero hindi niya alam ang pagkatao mo. At saka, hindi niya alam na ikaw ang palihim na tumulong sa kanya. Ito, nag-alinlangan si James. Pagkatapos, sumagot siya. Iniligtas niya ako 10 years ago. Nasunog siya sa impyerno para iligtas ako noon. Gayunpaman, iniwan ko siya para mabuhay. At 10 taon niyang dinanas ang pangungutya ng iba. Nagpunta ako sa Southern Plains at inakyat ang hierarchy mula sa isang sundalo. Hakbang-hakbang. The reason I came back this time is to repay her. Gayunpaman, sa aking posisyon, ang bawat kilo ay binabantayan ng mga tao. Ayokong guluhin si Thea dahil sa identity ko. Bumalik ako at nag-apply na mag-resign dahil gusto kong gamitin ang pagkakakilanlan ng isang ordinaryong tao para protektahan siya habang buhay. I planned to tell her after I resigned. Gayunpaman, sunod-sunod ang nangyari pagkaalis ko. Ang mga bagay na ito ay lampas sa aking kakayahan. Sa totoo lang, baka hindi ko lang maprotektahan ang sarili ko. At ayokong madamay si Thea. Si Quincy ay nakikinig ng mabuti. Nang marinig niya ito, hindi niya maiwasang mainggit. Naiinggit talaga ako kay Thea. Mas gusto kong maging Thea kung kaya ko. Kabanata 550. Napangiti si James. Pumikit siya at hindi pinansin si Quincy. Palagi siyang may mabuting paghuhusga sa mga tao. Ngunit hindi niya makita si Quincy. Mahirap basahin kung ano ang nasa isip niya. Ilang sandali ang nakalipas. Sinusubukan niyang makita siya. Right after, sinabi niyang ayaw niyang makawin ang asawa ni Thea. Buti na lang medyo malakas ang endurance niya at loyal kay Thea. Kaya naman, ayaw niyang magulo. Kung hindi, baka hindi niya mapaglabanan ang tukso ni Quincy at pupunta siya sa isang silid ng hotel kasama niya. Okay lang sana kung seryoso siya. Gayunpaman, magiging awkward kung papayag ito at inaasar lang siya nito. Isa siya sa 5 commander ng Sol, na nakatayo sa tuktok ng power pyramid. Hindi, siya ang boss sa likod ng eksena ng transgenerational group. Siya rin ang amo ni Quincy. Ayaw niyang mawalan ng mukha sa harap niya. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At hindi nagtagal ay binalot siya ng antok. At siya ay nakatulog. Nagmaneho si Quincy sa underground parking lot ng transgenerational group. Ipinarada niya ang sasakyan. At nang makitang mahimbing na natutulog si James,
Wala siyang lakas ng loob na istorbohin siya. Napatitig siya kay James na nakatulog habang nakasandal sa upuan. Hindi ka pani-paniwalang gwapo si James. Siya ay ipinakita na medyo ordinaryo. Gayunpaman, habang tinitingnan siya ni Quincy, mas masakit si James. Natutokso siya habang pinagmamasdan si James na natutulog na nakapikit. Lumapit siya sa mukha niya at sinubukang halikan siya. Bago pa niya mahawakan ang labi niya, biglang nagmulat ng mata si James. Nagtama ang kanilang mga mata at nagtama ang tingin sa isa't isa ng ilang segundo. Nataranta si Quincy, at agad siyang namula. Mabilis siyang lumayo sa kanya at huminga ng malalim habang inaayos ang buhok niya. Anong ginagawa mo? Tumingin si James sa kanya. May dumi ka sa mukha mo. Gusto kitang tulungang makuha ito ng madalas. Wala nang iba. Huwag kang mag-overthink. Sabi niya na namumula ang mukha at lumabas ng sasakyan. Talaga, hinawakan ni James ang kanyang mukha ngunit wala siyang nakita at lumabas ng sasakyan. Naglakad ang dalawa papunta sa elevator. Parang bata si Quincy na nagkamali at nahuli. Natarante siya at nanatiling nakasubsob ang ulo sa lupa nang walang sinabi pa. Wala ring tanong si James. 4/5. Nanatili silang tahimik sa elevator. Pumunta si Quincy sa sahig ng kanyang opisina. Dumiretso si James sa opisina ng chairman sa itaas na palapag. Humiga siya sa sofa at nakatulog. Pagdating ni Quincy sa kanyang opisina, hindi siya makapag-focus sa trabaho. Ang kanyang isip ay okupado kay James. Quincy, anong ginagawa mo? Anong pinagpapantasyahan mo? Inabot niya at napahawak sa ulo niya sa frustration habang bumubulong. May asawa na siya. Ang asawa niya ang matalik mong kaibigan. Si Thea, hindi mo na dapat iniisip yun. Pilit niyang pinipigilan ang sarili. Quincy, 10 taon mo na siyang hinintay. Paano kung may asawa na siya? Kailangan mong sakupin ang sarili mong kaligayahan. Hindi. Kung ano ang pag-aari mo, ay pag-aari mo. Ang hindi sa iyo ay hindi kailanman magiging iyo. Paano mo malalaman na hindi ito sa iyo kung hindi mo susubukan? Napaisip si Quincy at patuloy na kinakausap ang sarili. Sa huli, ang kanyang mga iniisip ay magulo. At hindi na niya alam kung ano ang gagawin pagkatapos kumain ni James ay nakatulog na siya ng matiwasay. Nang magising siya, 7:00 na ng gabi. Bumangon siya at dumukot sa kanyang bulsa. Ngunit wala itong laman. Hinahanap mo ba ang iyong sigarilyo? Isang boses ang umalangaw-ngaw. Narinig ni James ang boses at napatingin dito. May babaeng nakaupo sa office chair sa di kalayuan. Inalog-alog niya ang pakete ng sigarilyo sa kamay niya. Siya ay may kulot na buhok at nakasuot ng pulang damit na may mababang V-neckline. Anong ginagawa mo dito, Quincy? Tumayo si James. Lumapit sa kanya. At kinuha ang pakete ng sigarilyo sa kanyang mga kamay. Kumuha siya ng isa at sinindihan. Pagkatapos, sinundan siya nito at walang pakialam na sinabi. Ito ang opisina ng chairman at wala itong limitasyon. Medyo matapang ka, di ba? Baka interesado ka sa posisyon ng chairman. Quincy pouted and smiled. Ang ex-boyfriend ko ang boss ng Transgenerational Group. Kung magkaroon ng posisyon ay depende sa iyong salita. Tiningnan ni James ang oras at nakitang 7:00 na ng gabi.